Mateo, ang henyo. Credit to the author. 171 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na walang paalala mula kay Mateo, hindi pa rin hahayaang lumipas ni Jobert ang pagkakataong ito. Nang mismong naghaharap sina Mateo at ang Origin Fire Essence ng Cleansing Sandal Sacred Flame, sa wakas ay kumilos na si Jobert. Lumipad siya malapit sa pangunahing katawan ng Cleansing Sandal Flame Lotus at mabilis na bumuo ng mga selyo gamit ang dalawang kamay na gustong itali ang apoy ng Lotus gamit ang isang bundle ng Essence Energy. Tila napansin ng Cleansing Sandal Flame Lotus na hindi maganda ang sitwasyon kaya sinubukan niyang hilahin pabalik ang Origin Fire Essence ng buong lakas. Ngunit ang Origin Fire Essence ay kasalukuyang naka-lockdown at patay na ni Mateo. Kahit anong tawagin pa nito, hindi na babalik ang Origin Fire Essence. Isang bungkus ng enerhiya ng asensya ang agad na bumalot sa pangunahing katawan ng Cleansing Sandal Flame Lotus. Patuloy na umiikot ang Flame Lotus nang walang tigil. Sinusubukan talaga nitong kumawala sa pagkakagapos. Hahaha. Hindi ko akalain na ako, si Jobert, ay kayang supalan ang isang tier 4 na Essence Fire. Talagang iminulat ng langit ang mga mata nito. Cleansing Sandal Flame Lotus, tumigil ka na sa pagpupumiglas at maging masunurin ka na maging Lifeblood Fire Essence ko. Sigaw ni Jobert ng malakas sa tawa. Halatang tuwang-tuwa siya. Hindi napigilan ni Mateo na sawayin siya nang makita ang sitwasyon. May katinoan ba ang lalaking ito? Naghukay siya ng hukay at bigla na lang siyang napatalon papasok ng ganito. Iba ang pumasok sa isip niya, pero mas lalo siyang nasisiyahan sa sarili. May mga koneksyon ba sa neuron ang utak niya? Basang-basa ng pawi si Mateo habang nakakuyom ang kanyang panga, tila pilit na pinipilit ang sarili. Tila anumang oras ay maaari siyang lumunin ng Cleansing Sandal Sacred Flame. Pero sa totoo lang, ayaw niya sanang maging madali lang ito at walang anumang pressure. Ang dahilan kung bakit siya nagkunwaring pinipilit ang sarili ay para lumikha ng maling impresyon na kaharap niya ang pinagmulang asensya ng apoy para mapatalon si Jobert sa hukay ng mag-isa. Noong una ay nag-aalala si Mateo na baka hindi malinlang si Jobert. Kung gayon, hindi magiging epektibo ang kanyang detalyadong planong patibong. Wala naman si Afflex. Ang maaasahan niya ngayon ay ang Cleansing Sandal Flame Lotus na ito. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito, si Jobert, ay talagang napakatanga at inosente para direktang tumalon sa hukay. Ayos lang sana kung tumalon na lang siya papasok, pero kailangan niya lang sumigaw ng binuksan ng langit ang mga mata nito, ng mayabang. Kahit Mateo ay nahirapan ding patuloy na manood. Sa katunayan, inakusahan ni Mateo si Jobert. Isa siyang napakamaingat na tao noong una. Makikita ito ng kaunti sa kung paano niya nagawang palihim na pumasok sa kuwebang ito sa ilalim ng lupa at tambangan si Mateo. Ang mga ordinaryong martial artist, gaano man sila kagaling, ay mapapahamak din sa ganitong sitwasyon kung makakaharap nila ang Origin Fire Essence. Kahit sino pa ang mahaharap sa ganitong sitwasyon, hindi rin nila basta-basta hahayaang bawiin ang Essence Energy. Kung hindi, kung magkakaroon ng negatibong reaksyon mula sa Origin Fire Essence, magiging malungkot ang magiging resulta. Kaya naman, nadama ni Jobert na sa ganitong sitwasyon, walang ibang magagawa si Mateo kundi ang makipagtulungan sa kanya upang supalan ang Cleansing Sandal Flame Lotus. Gumamit siya ng sentido komon para maunawaan si Mateo ngunit hindi niya alam na si Mateo ay isa lamang nilalang na higit pa sa kanyang sentido komon. Walang hustisya para hindi malinlang. Paano nalaman ni Jobert na si Mateo pala ang ninuno ng paglalaro ng apoy? Sa kanyang nakaraang buhay, pinino ni Mateo ang 9 na uri ng Essence Fire, at ito ay mula tier 1 hanggang tier 9 nang walang kahit isang tier na pinalampas. Bukod pa rito, dahil sa mga natamo ni Mateo sa alchemy daw, ang kanyang mga kasanayan pagdating sa Essence Fire ay umabot na sa isang transcendent na antas. Sa buong Divine Realm, wala nang makakahanap pa ng mas malakas kaysa sa kanya pagdating sa paglalaro ng apoy. Si Matthew at ang kanyang ama ay may kanya-kanyang espesyal na pamamaraan para sa pangangalap ng mga apoy ng asensya. Ito ay tinatawag na Fire Source True Suta, at ito rin ay isang pinakamataas na kasanayan sa pagkontrol ng apoy sa Divine Realm. Matagal nang pinag-aralan ni Matthew ang mga teknik na ito hanggang sa kasukdulan ng pagiging perpekto.
Kahit medyo mahina ang kanyang lakas ngayon, hindi naman talaga ito gaanong mahirap harapin ang isang bagong silang na Tier 4 na Essence Fire. Gayunpaman, kahit nataglay ni Mateo ang Origin Fire Essence ng Cleansing Sandal Flame Lotus, ang pagpino ng pangunahing katawan nito ay hindi rin ganoon kadali. Pinaikot ni Jobert ang kanyang Essence Energy hanggang sa limitasyon niya, kagustuhang pinuhin ang Cleansing Sandal Flame Lotus sa lalong madaling panahon. Senior, tapos na ba? Hindi ko na kaya pang magtiis. Nagpanggap si Mateo na parang hindi na niya kakayanin. Nanginig ang dalawa niyang kamay, at muntik nang mawala ang Origin Fire Essence na iyon. Natarante si Jobert sa eksenang ito, at nanginig ang kanyang kamay kasabay nito, halos masayang ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Huminga lamang siya ng malalim pagkatapos maghintay hanggang sa mabawi ni Mateo ang kontrol sa pinagmulang asensya ng apoy. Ngunit ang pawi sa kanyang noo ay hindi tumigil kahit anong mangyari. Sandali lang, kuya. Matatapos din yan. Sandali na lang. Mabilis na sabi ni Jobert. Oh, okay. Bilisan mo, senior. Hindi ko na talaga kayang magtagal. Habang nagsasalita si Mateo, muling nanginig ang kanyang kamay, tinakot si Jobert hanggang sa halos lumipad palabas ang kanyang kaluluwa. Kapatid, pagkatapos ng bagay na ito, bibigyan kita ng isang bote, hindi 5 bote ng Tier 3 medicinal pills, 5 bote ng Tier 2 medicinal pills. Basta. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Pinagpawisan ng husto si Jobert. Akala niya, dahil isa siyang alchemy grandmaster, sapat na ang pagbibigay ng 10 bote ng medicinal pills para mapasigla si Mateo. Pero hindi niya alam na ang kulang kay Mateo ay ang mga medicinal pills. Ang mga medicinal pills na pino ni Jobert, kahit na Tier 3 medicinal pills ang mga ito, ay isa lamang bukol ng dumi sa paningin ni Mateo. Sige. Ikaw. Bilisan mo. Gayunpaman, nagkunwari pa ring nag-aatubili si Mateo at gumamit ng kaunting puwersa para patatagin ang orihinal na asensya ng apoy. Sinuri ni Mateo ang buong kahusayan ni Jobert. Ang bilis ng lalaking ito ay talagang hindi isang ordinaryong uri ng pagbagal. Nakatali na sa kanya ang orihinal na asensya ng apoy. Kung siya iyon, halos natapos na niya ang pagpino sa panahong ito. Ngunit hindi man lang napino ni Jobert ang 30% nito, at sinabi pa rin niya na maghihintay pa siya ng ilang panahon. Kung ibang tao talaga ang gumagawa nito, malamang matagal na silang nasunog at naging baga sa maikling panahong ito. Gayunpaman, natural lamang na hindi hahayaan ni Mateo na tapusin ni Jobert ang pagpino. Sinasira lamang niya ang pagiging maingat ni Jobert. Mabagal ang pagpipino ni Jobert dahil mayroon pa ring bahagi ng atensyon na nakalaan kay Mateo. Kung agad na atres si Mateo, tiyak na mas mabilis na atres si Jobert. Sa totoo lang, hindi lubos na sigurado si Jobert kay Mateo, ni hindi posible na lubos siyang pagkatiwalaan. Kaya naman, hindi napigilan ni Mateo na pilitin si Jobert na dagdagan ang kanyang refinement speed. Kapag napataas na niya ang bilis para pinuhin ang Cleansing Sandal Flame Lotus, natural na wala na siyang lakas para subaybayan ang mga aktibidad ni Mateo dito. Tunay nga, matapos ipakita ni Mateo na hindi niya kayang magtiis ng 2 o 3 beses, talagang pinag-isipan ni Jobert ang mga bagay-bagay at nagsimulang seryosong magpino. Dahil sa kaseryosohan na ito, ang bilis ng pagpipino ay talagang naging mas mabilis. Mabilis na natatapos ang pagpipino ni Jobert. Hindi niya mapigil ang matuwa sa kanyang puso. Isang hakbang na lang, dagdagan pa ng kaunti ang bilis. Malapit nang maging akin ang Cleansing Sandal Flame Lotus na ito. Nanginginig ang puso ni Jobert. Ngunit sa oras na ito, tumunog ang mga kampana ng babala sa kanyang isipan. Naramdaman na lamang ni Jobert na lumabo ang kanyang mga mata at isang mahinang dilaw na liwanag ang agad na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Chii! Kumalat ang amoy ng sunog, at ang buong katawan ni Jobert ay lumipad palabas ng walang kahit kaunting kaba. Dahil tinamaan ng diretso ng isang Tier 4 na Essence Fire kahit wala silang kalaban-laban, paano ito makakayanan ng isang first-level Crystal Formation Realm Martial Artist? Kasalukuyang tahimik na nakahiga sa lupa si Jobert na parang inihaw na baboy. Labis ang kanyang mga pinsala. Kanina, pinakawalan ni Mateo ang limitasyon sa Cleansing Sandal Sacred Flame. Nang makita ng Cleansing Sandal Flame Lotus na kaya nitong makipag-ugnayan sa Cleansing Sandal Sacred Flame, tinawagan niya ito pabalik upang salakayin si Jobert ng walang pag-aalinlangan.
Hindi man lang naisip ng Cleansing Sandal Flame Lotus na atakihin si Mateo. Dahil hindi naman siya ang humahat kay Mateo sa buong pagkakataong ito, kundi ang isang panig na pagsupil ni Mateo dito. Sa paningin ng Cleansing Sandal Flame Lotus, mas mataas ang panganib ni Mateo kumpara kay Jobert. Walang katalinuhan ang Cleansing Sandal Flame Lotus. Lahat ng kilos nito ay pawang likas lamang sa kanyang likas na ugali. Kaya naman, ang unang beses na ginawa niya ay ang pag-atake kay Jobert. Ang kaawa-awang si Jobert ay niloko ng ganoon lang ni Mateo. 172. Ikaw ay. Paano? Si Jobert, na parang uling na nasunog, ay nakahiga sa lupa sa kanyang huling hininga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Inosenteng tiningnan ni Mateo si Jobert at nakangiting sinabi, "Ito ba ang sinasabi mo?" Habang nagsasalita, sinenyasan ni Mateo gamit ang isang kamay. Muling pinakawalan ng Cleansing Sandal Flame Lotus ang Origin Fire Essence. Pero ang Origin Fire Essence na iyon ay walang intensyong atakihin si Mateo. Sa halip, umikot ito sa paligid ni Mateo na parang nanliligaw sa kanya at nagmamakaawa sa kanya. Hindi makagalaw si Jobert, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito. Noon pa man ay peke na siya. Ngayon lang naunawaan ni Jobert na paano siya tinutulungan nitong si Mateo na makuha ang Essence Fire. Para itong naghuhukay ng butas para tumalon siya. At tumalon pa siya pababa ng masayang masaya. Pero, paano ito naging posible? Tier 4 na Essence Fire yan. Kahit pa dumating ang mga powerhouse ng Sea Transformation Realm para supulin ito, mapupuno pa rin sila ng pangamba at magiging maingat ng husto. Kahit na ang batang ito ay nagmula sa isang angkan ng pamilyang ermitanyo at mayroong mahusay na teknik sa pagkontrol ng apoy, sa lakas ng batang ito, imposible ring magawa ito gamit ang Cleansing Sandal Sacred Flame, tama ba? Tila takot talaga sa batang ito ang Cleansing Sandal Sacred Flame na ito. Paano ito nangyari? Ano nga ba ang pinagmulan ng batang ito? Puchi. Hindi na nakapagpigil si Jobert at samuka ng dugo. Ang nasusunog na itim niyang katawan na sinamahan pa ng matingkad na pulang dugo ay nagpamukha sa kanya na lubhang kawawa. Ako, si Jobert, ay buong buhay ko nang nagbabalak ng masama sa mga tao. Hindi ko inakalang sa huli, ako ay mapagbabalak ng isang maliit na tao. Tunay na paghihiganti. Malungkot na humagulgol si Jobert sa kanyang puso. Ang Jobert na ito ay palaging napakamapagkumbaba sa mga mangangaso ng demonic beast at hindi niya ipinapakita ang kanyang mga kakayahan. Ngunit umasa siya sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagtatago at nakipagsabuatan laban sa marami sa parehong trabaho. At dahil din sa nagplano siya laban sa mga tao, nakaipon si Jobert ng napakalaking kayamanan. Umasa siya sa mga naipon na ito para makarating sa Crystal Formation Realm at naging isang alchemy grandmaster pa nga. Pero sino ang mag-aakala na sasaksakin siya ni Mateo ng pabaliktad gayong handa naman itong tambangan si Mateo. At ang laban na ito ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi na inabala ni Mateo si Jobert kundi naghanda na siyang supulin ang Cleansing Sandal Flame Lotus. Gamit ang mga pamantayang alchemico ni Mateo, natural niyang madali matukoy ang mga pinsala ni Jobert. Wala na siyang kakayahang takutin ito. Dahil kay Jobert, napakaraming oras na ang nasayang. Kailangang makakuha ng sapat na oras si Mateo para pinuhin ang Cleansing Sandal Flame Lotus para maiwasan ang pagkapuno ng mga panaginip sa mahabang gabi. Lumikha ng mga multo ang mga kamay ni Mateo habang bumubuo siya ng mga selyo. Ang orihinal na asensya ng apoy ay agad na nahuli muli ni Mateo. Maliban na lang sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng kahit anong sakit si Mateo. Sa halip, tila ginawa niya ito ng madali. Kahit na matagal na siyang handa sa pag-iisip, galit pa rin si Jobert hanggang sa punto na samuka na naman siya ng dugo. Ang Cleansing Sandal Sacred Flame na iyon ay nakulong ni Mateo. Nagbigay ito ng mga huni na parang nagmamakaawa kay Mateo na huwag itong patayin. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang gawin ito. Sa pagsunod sa akin, yayanigin ng pangalan mo ang siyam na langit sa hinaharap. Kahit na manatili ka rito, hindi mo rin matatakasan ang konklusyon ng pagiging alipin ng iba. Sa halip na maging alipin ng mga hanggal na iyon, mas mabuting sumunod ka na lang sa akin. Marahil, darating ang araw na hindi mo lang makakamit ang iyong kalayaan. Maaari ka ring maging mas makapangyarihan. Tila naintindihan nito ang mga sinabi ni Mateo.
Ang cleansing sandal sacred flame na iyon ay hindi na nagpumiglas pa at hinayaan itong mahuli ni Mateo. Ngumiti lamang si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinimulang pinuhin ang cleansing sandal flame lotus. Ang cleansing sandal flame lotus na ito ay isang natural na espiritual na bagay. Natural nitong maramdaman ang pagkakaiba ni Mateo. Bagamat hindi malakas si Mateo, nararamdaman ng cleansing sandal flame lotus ang kapangyarihan ng kaibuturan ng kaluluwa ni Mateo. At mula sa banal na kaluluwa ni Mateo, bahagya pa nga nitong nararamdaman ang isang pag-iral na siyang dahilan ng pagkirot nito. Kaya naman, sinasabi rin ng likas na ugali nito na ang pagpapasakop kay Mateo ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa bangin, ang laban ng matandang lalaking itim na uwak at ng gininto ang espada condor ay umabot na sa matinding-tindi nito. Ha! Anong nangyayari? Naging hindi matatag ang mga alon ng kayamanan mula sa kailaliman ng kuweba. Maaari kayang may pumutok ng palihim sa loob. Nagngingit-ngit ang matandang lalaki ng itim na uwak at may puot na sinabi, ang manggahas na agawin ang jackpot ko, ng itim na uwak, pagod ka na bang mabuhay? Pagkatapos, hinawakan ni Black Crow ang kanyang tungkod at sinenyasan gamit ang dalawang kamay. Lahat ng enerhiya ng asensya sa ilalim ng bangin ay nagkagulo. Ang tungkod sa mga kamay ni Black Crow ay nagbigay ng mahinang asul na liwanag, at kasabay ng pagtaas ng naipon na enerhiya ng asensya, mas lalong naging nakakatakot ang tungkod ni Black Crow. Ikaw na halimaw na may balahibo. Para manggahas kang sirain ang maganda kong nilalang, sa tingin mo ba wala akong magagawa sa'yo? Gawin mo na itong galaw ko, Essence G-Wave. Mamatay ka na. Galit na sigaw ni Black Crow. Galit na galit si Black Crow sa kasalukuyan. May isang taong palihim na pumasok mula sa ilalim ng kanyang mga mata at inagaw ang napakahalagang kayamanan na pag-aari niya, si Black Crow. Paanong hindi siya magagalit nito? Sa puso ni Black Crow, ang mahalagang kayamanang isinilang sa Lotus Moon Gorge na ito ay matagal ng kanya. Ang iba ay talagang hindi pinapayagang magkaroon ng bahagi. At ngayon, mayroon talagang isang taong nang ahas na bunutin ang kanyang mga bigot. Sawa na talaga sa buhay. Isang napakalakas na alon ng Essence G ang nagmula sa Essence G-Wave. Parang malapit na nitong gawing kawalan ang lahat. Ang Golden Sword Condor ay katulad ng Tier 4 at siya ring Panginoon ng Lotus Moon Gorge na ito. Ang mga iniisip nito ay halos kapareho ng kay Black Crow. Natural din na tumanggi itong umatras sa oras na ito. Para lamang makita na ang bibig ng ibon nito ay nakabuka ng malaki at isang napakalakas na sinag ng enerhiya ng asensya ang lumabas. Sa isang iglap, nagsalpukan ng dalawang malalakas na atake. Ugong. Agad na umihip ng malakas ang buhangin at maliliit na bato sa buong bangin. Ang lugar sa pagitan ng Black Crow at ng Golden Sword Condor ay halos naging patag na lupa. Isang huni ng ibon ang umalangaw-ngaw sa buong lambak. Lumipad palayo ang Golden Sword Condor. Si Black Crow Old Man talaga ang mas nakahihigit. Mukhang nitong mga nakaraang taon, ang Black Crow Old Man ay nakakuha ng maraming swerte. Ang lakas niya ay talagang napakalakas. Oo. Sa ilalim ng ordinaryong mga pangyayari, ang mga early stage tier 4 na demonic beast ay mas malakas kaysa sa mga human martial artist ng first level C transformation realm. Pero napigilan talaga ni Black Crow ang Golden Sword Condor. Nakakatakot. Ang labanan sa pagitan ng Tier 4 at si Transformation ay talagang nakakagulat. Hindi ito kasing level ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Maraming mausisang tao ang nakapalibot upang panoorin ang laban na ito mula sa malayo. Nang makita nilang itinaboy ng itim na uwak ang Golden Sword Condor, hindi na maiwasang mabigla, na lalong nagpawala ng ideya na makakakuha sila ng kaunting panalo. Habang itinataboy niya ang Golden Sword Condor, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Black Crow. Ang damit niya ay punit-punit na, at nagtamo rin siya ng mga panloob na pinsala na hindi gaanong magaan. Pero kumpara sa napakahalagang kayamanan, ano pa nga ba ang halaga ng maliit na pinsalang ito? Ayaw ni Black Crow na ihanda ang damit pangkasal para sa iba pagkatapos ng isang malaking labanan. Gumaling siya sandali bago sumugod papasok sa kuweba, mabilis na dumaan patungo sa ilalim ng lupa. At sa kasalukuyang sandali, ang pagpipino ni Mateo ay umabot na sa huling yugto. Pinaikot niya ang Fire Source True Sutra ng buong lakas. Bagamat mas mababa siya sa isang major realm kaysa kay Jobert, ang bilis niya ay ilang beses na mas mabilis.
Nang makita ang eksenang ito, ang puot sa mga mata ni Jobert ay napalitan na ng malungkot na puot. Hindi talaga kayo magkapantay. Bakit ka nagkunwari na baboy para kainin ang tigre? Kung alam ko lang noon pa na napakalakas at napakasama ng batang ito, hindi ba't umatras na lang ako agad? Sa kasalukuyan, ang mga bituka ni Jobert ay berde na sa panghihinayang. Gusto na talaga nitong umiyak ngunit walang maiiyak. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na aura na mabilis na papalapit sa lugar na ito. Pinagpawisan ng husto si Fan Liaojiang. Mukhang napagdesisyonan na ang resulta sa labas. Iniisip ko kung si Black Crow Old Man ba o ang Golden Sword Condor. Gayunpaman, tila pareho pa rin ang resulta. Hindi napigilan ni Jobert na lumingon kay Mateo. Isang makapal na pangungutya ang bumalot sa kanyang mga mata. Anak, nagplano ka laban sa iyong ama, pero hindi ba't kamatayan pa rin ang kahihinatnan mo? Hindi ako naniniwala na makakatakas ka ng buhay mula sa mga kamay ng isang Sea Transformation Realm. 173. Malinaw na sinasadya ng papalapit na tao na maglabas ng isang malakas na aura. Ang layunin ay sumuko ang kabilang panig. Makapangyarihan ang matandang lalaking itim na uwak at wala siyang pakialam kung sino ang nasa loob. Alinman dito, basta't malaman niya, kamatayan ang kalalabasan. Ito ang malakas na tiwala sa sarili niyang lakas. Saan ka nanggaling, munting magnanakaw? Para manggahas na sirain ang negosyo ng matandang ito. Umalis ka agad, at hindi kita papatayin. Kung hindi, kukunin ng matandang ito ang kaluluwa mo at lilinisin ang mga buto mo. Ang galit na ungol ng matandang itim na uwak ay mayroong napakalakas na puwersang tumatagos habang agad itong kumalat sa buong kuweba sa ilalim ng lupa. Mula sa boses ng matandang lalaking si Black Crow, mahahalata kung gaano siya galit ngayon. Ang dahilan kung bakit labis na nagalit ang matandang lalaking itim na uwak ay dahil ang mga alon-alon ng kayamanan ay unti-unting lumiliit. Maliwanag na malapit na itong kunin ng iba. At kahit na itinaas niya ang kanyang bilis sa pinakamataas na antas ngayon, hindi pa rin siya agad nakakarating, kaya gusto niyang gumamit ng mga salita para humanga sa kabilang panig. Ang buong kuweba sa ilalim ng lupa ay puno ng mga pasikot-sikot. Gaano man kabilis ang bilis ni Black Crow, mahirap din agad na sumugod sa pinakamalalim na bahagi. Gayunpaman, ang kanyang galit na sigaw ay walang epekto, dahil ayaw man lang itong paniwalaan ni Mateo. Hindi pinansin ni Mateo ang babala ni Black Crow na para bang hindi niya nararamdaman ang aura na pagmamayari ng isang powerhouse ng Sea Transformation Realm. Ipinagpatuloy niya ang pagpino ng Cleansing Sandal Flame Lotus. Hindi biro ang Heart-like Still Water Realm. Kalimutan mo na ang Sea Transformation Realm, kahit na aura iyon ng Soul Sea Realm, imposibleng guluhin siya. Napakalakas ng konsentrasyon ng batang ito. Ang babalang iyon, dapat ay si Black Crow Old Man iyon. Napakagandang aura, kahit ako ay halos hindi makayanan. Hindi talaga siya apektado kahit kaunti. Lihim na nabahala si Jobert. Natuklasan niya na maliban sa hindi mataas na kaharian ni Mateo, wala rin siyang kahinaan sa halos lahat ng iba pang aspeto. Anong klaseng angkan ng pamilyang ermitanyo ang kayang mag-alaga ng ganito kagandang kabataan? Kahit man lang sa saklaw ng Tranquil Cloud Sect, hindi pa naririnig ni Jobert ang tungkol sa isang makapangyarihang angkan ng pamilya. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect, malamang na mas mababa sila kumpara sa binatang ito na nasa harap niya, tama ba? Sa oras na ito, si Mateo na nakapikit sa buong oras na iyon ay biglang nagmulat ng dalawang mata. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga mata. Lihim na nagulat si Jobert. Natapos niya ang pagpino ng Cleansing Sandal Flame Lotus. Ang bilis ng pagpino ni Mateo ay mas mabilis ng ilang beses kaysa sa kanya. Talagang naglalabas ng misteryo ang batang ito mula sa buong katawan niya. Ang matandang lalaking si Black Crow na kasalukuyang nagmamadali ay huminto sa kanyang mga hakbang at mariing napatikom ang kanyang panga sa galit. Ang aura ng kayamanang katangian ng apoy na iyon ay hindi na maramdaman pa. May daan ang langit, pero ayaw mong maglakad. Walang gate ang impyerno pero gusto mo pang pumasok ng walang tigil. Mukhang matagal nang hindi lumalabas ang matandang ito, maraming tao sa labas ang nakalimutan na ang takot sa akin, itim na uwak. Kahit sino ka pa, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalungkot ang magiging resulta ng pakikipaglaban mo sa matandang ito. Nagngalit ang matandang uwak na itim na uwak at sinabi.
Gumalaw si Black Crow at muling naglakad patungo sa ibabang palapag. Ngunit muli niyang pinigilan ang kanyang mga yabag pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Ha! Anong nangyayari? Ito ba ay bagyo ng enerhiya ng asensya? Maaari kayang gustong makalusot dito ng maliit na magnanakaw na ito. Hey, hindi talaga niya alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Matapos agawin ang kayamanan ng matandang ito, hindi niya naisip ang tumakas kundi naglakas loob pa siyang manatili sa lugar na iyon para makalusot. Gusto kong makita kung may lakas ka para makayanan ang matandang lalaki pagkatapos kong makalusot. Sabi ng matandang lalaki ng itim na uwak ng may malamig na ngiti. Sa ibabang palapag, muling nagpakita ng pagkamangha ang mga mata ni Jobert. Matapos pinuhin ni Mateo ang cleansing sandal flame lotus, hindi siya agad tumakbo palayo, kundi pinili niyang samantalahin ang pagkakataong makalusot. Maaari kayang gustong harapin ng batang ito ng harapan ng matandang lalaki ng itim na uwak. Pero si Mateo ay nasa first level spirit condensation realm pa lang. Kahit na makalusot siya, second level spirit condensation realm pa lang iyon. Ibang-iba iyon sa Black Crow Old Man. Ano ba talaga ang iniisip ng batang ito? Bagamat malubhang nasugatan si Jobert, nagulo pa rin siya dahil sa mga ginawa ni Mateo. Akala niya noong una ay pagkatapos pinuhin ni Mateo ang cleansing sandal flame lotus, tatakas siya ng walang ingat, o hahanap ng lugar na mapagtatagwan. Sa ganoong paraan, makikita niya ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Mateo sa kanyang malapit ng mamatay. Pero sino ang mag-aakala na ang mga kilos ng batang ito ay lalampas sa lahat ng inaasahan? Pinili pa nga niyang dumaan agad at umupo rito habang hinihintay ang pagdating ng matandang itim na uwak. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo na parabang hindi niya nararamdaman ang paparating na panganib. Bigla at sakam niyang hinigop ang enerhiya ng asensya. Ang cleansing sandal flame lotus ay isang tier 4 na natural na espiritual na bagay. Sa ganang sarili nito, naglalaman ito ng napakaraming enerhiya ng asensya. Matapos itong pinuhin ni Mateo, naging kaisa na siya ng cleansing sandal flame lotus. Hiniram ang napakalaking enerhiya ng asensya mula sa cleansing sandal flame lotus, hindi nakakagulat na sinamantala ni Mateo ang sitwasyon para makalusot. Hindi lang talaga kapanipaniwala ang napili niyang tiyempo at lugar. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw tumakbo ni Mateo, kundi dahil alam niyang hindi na siya makakatakas. Pagpasok sa estado ng puso na parang tubig na walang galaw, mayroon ng kakaibang malinaw na pag-unawa si Mateo sa sitwasyon. Mula sa mga alon-alon ng matandang itim na uwak, natawid na niya ang nakatagong pasukan ng kuweba. Kahit na gusto pang tumakas ni Mateo, wala nang lugar na matatakbuhan. Dahil walang matatakbuhan, ang tanging magagawa na lang ay ang harapin ang kalaban. Sa mismong sandaling ito, kahit isa pang bahagi ng lakas ay mahusay din. Ang haharapin ni Mateo ay isang makapangyarihang si Transformation Realm. Kaya naman, pinili niyang sumubok ng walang pag-aalinlangan. Marahil para sa iba, ang si Transformation Realm ay isang walang kapantay na pag-iral. Anumang uri ng paglaban ay walang saysay. Pero hindi ganoon ang iisipin ni Mateo. Malinaw niyang nauunawaan ang lakas ng isang powerhouse ng si Transformation Realm at malinaw din niyang nauunawaan ang mga barahan na nasa kanyang mga kamay. Pakiramdam ni Mateo ay mayroon siyang lakas para lumaban. Isa pang 9 na patak ng spirit liquid ang unti-unting nabuo sa loob ng dantian ni Mateo. Malapit na siyang makalusot sa second level spirit condensation realm. Sa sandaling iyon, isang matanda ngunit malamig na boses ang narinig, iniisip ko kung sinong eksperto ang nang-ahas na nakawin ang aking Black Crow's item. Lumalabas na isa lamang itong first level spirit condensation realm little punk. Dapat talagang katakutin ang mga nakababatang henerasyon. Namanggahas pang ang gumawa ng isang huling minutong paglusot. Ang ganitong katapangan ay karapat-dapat purihin. Gayunpaman, dito na nagtatapos ang lahat. Casual na nagpakawala si Black Crow ng bola ng liwanag na lumipad patungo sa kasalukuyang tumatagos kay Mateo ng may napakabilis na bilis. Kahit na isa lamang itong casual na suntok, ang suntok na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso maging kay Jobert. Kung isasantabi ang malubhang pinsala niya ngayon, kahit na maayos naman ang kalagayan niya, hindi rin niya ito kayang tanggapin ng harapan. Putok. Hindi ito nangyari gaya ng inaakala ni Black Crow, ang bola ng liwanag na dumurog kay Mateo hanggang sa magkapira-piraso.
Ngayon lang, biglang naging siyam si Mateo sa isang iglap. At ang bolang liwanag na iyon ay dumaan sa gitna ni Mateo nang ganoon lang, tumama sa isang bato sa likuran. Pagkatapos, nagsama-sama ang siyam na silweta at lumitaw ang figure ni Mateo. Matagumpay na nakalusot ang kasalukuyang Mateo. Gumalaw ang ekspresyon ng matandang itim na uwak at sinabing, "Nako, may kakayahan ka talaga. Hindi nakakapagtaka na gagawin mo ang ganitong uri ng bagay na parang pagpapakamatay. Batang lalaki, ibigay mo ang kayamanan. Hindi lang basta-basta ililigtas ng matandang ito ang buhay mo, maaari pa kitang tanggapin bilang aking disipulo." Paano iyon? Walang pakialam na tiningnan ni Mateo ang matandang lalaki ng itim na uwak at sinabing, "Wala ka pa sa mga kwalipikasyon para maging Panginoon ko. Kung ano ang kaya mong ituro, alam ko lahat. Pero kung ano ang alam ko, maaaring hindi mo. Hahaha. Napakawalang pidol mong batang yan. Kung ganoon nga, ako na mismo ang kukuha ng kayamanan pagkatapos kitang patayin. Gusto kong makita kung ano ang alam mo na kahit ako, ang si Transformation Realm na ito, ay hindi kayang ituro sa iyo." Ang mga salita ni Mateo ay sadyang walang kaalam-alam sa pandinig ni Black Crow. Tanging si Jobert na nakahiga sa lupa ang nakakaalam na maaaring hindi mali ang sinabi ni Mateo. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo habang walang pakialam na sinasabi, "Afflex, lumabas ka." Nang sabihin iyon ni Mateo, nagbago ang mukha ni Black Crow. Gamit ang kanyang si Transformation Realm Divine Sense, hindi niya talaga natuklasan na may mga tao pa pala rito. Maaari ba itong 174? Sa ilalim ng takot na mga mata ng matandang itim na uwak, biglang lumitaw si Afflex. Labis siyang nagulat sa pagdating ni Afflex, ngunit ang sumunod ay labis na tuwa. Spatial artifact. Mayroon ka talagang spatial artifact. Hahaha. Talagang iminulat ng langit ang mga mata nito. Hindi lang ako nito hinayaan, itim na uwak, na makakuha ng isang napakahalagang likas na kayamanan, hinayaan pa nga akong makakuha ng isang spatial artifact. Walang pidol na tawa ni itim na uwak. Nang makita ang paglitaw ng matandang itim na uwak, hindi napigilan ni Mateo na palihim na magdalamhati na isa itong hanggal. Naglakas loob pa siyang ipakita ang spatial artifact, wala ba siyang kahit kaunting tiwala sa sarili? Bakit ba ang lahat ay mayabang at may paninindigan? Si Jobert ay ganoon din, pati na rin ang matandang itim na uwak. Parang sa bawat pagkakataong may lumilitaw na kayamanan, ito ay inihahanda para sa kanila. Kung maitutuwid lang ni Jobert ang kanyang mentalidad, hindi sana naging ganoon kadaling anyayahan siya sa hukay. "Afflex, kumusta ang pagsasanay ng 7-star Ephemeris Grand Array?" sabi ni Mateo. Sa ilalim ng gabay ng Batang Panginoon, pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay, mayroon na kaming paunang kaalaman ng mga miyembro ng aking angkan sa hanay ng malalaking hanay na ito. Sa katunayan, ang hanay ng mga hanay na ito ay tunay na mahimalang. Maaari talaga akong hiramin nito ang lakas ng mga miyembro ng aking angkan at pansamantalang hayaan ang aking lakas na makaabot sa tier 4. Kahit na si Afflex ay palaging kalmado, ang kanyang mga salita ay bahagyang nagpapakita ng kanyang pananabik. Nitong mga nakaraang araw, mag-isa lang si Mateo sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pero hindi niya hinayaang magpahinga si Afflex. Si Afflex ang pinakamalaking tulong ni Mateo sa loob ng ilang panahon pagkatapos ng araw na ito. Ang pagpapalakas niya ay katumbas ng pagpapalakas niya ng sarili niyang lakas. Pero kung hahayaan niyang mag-cultivate si Afflex ng mag-isa, hindi niya malalaman kung kailan siya makakarating sa middle stage tier 3. Kaya naman, nagbukas si Mateo ng bagong landas at binigyan siya ng isang set ng array technique, na siyang set na ito, ang 7-star Ephemeris Grand Array. Ang 7-star Ephemeris Grand Array ay isang tier 4 na array na may napakalaking lakas. Kung walong si Transformation Realm Powerhouse ang mahusay sa array na ito, kaya pa nilang makipag-cross ranks para hamanin ang isang Soul Sea Realm Powerhouse. Kapag lumabas ang ganitong hanay, tiyak na aagawin ito ng may karahasan ng lahat ng malalaking sekta. Kung mayroong 10 tier 3 demonic beast tulad ni Afflex na gumagamit ng array na ito, ang pagpatay sa isang first level si Transformation Realm tulad ni Black Crow Oldman ay parang pagpatay sa isang aso. Ngunit nakalulungkot, sa mga miyembro ng angkan ni Afflex, tanging si Afflex lamang ang mayroon, ang tier 3 demonic beast na ito.
Kaya naman, pumili si Mateo ng 7x7, 49 na late-stage tier 2 long arm stone ape mula sa mga miyembro ng angkan ni Afflex. Bawat 7 long arm stone ape ay bumuo ng isang maliit na 7-star ephemeris grand array upang makipagtulungan kay Afflex upang mabuo ang ganitong hanay. Kahit na ang lakas nito ay hindi kasing lakas ng isang tunay na tier 3 demonic beast, kaya pa rin itong palakihin ang rango ni Afflex. Ang esensya ng 7-star ephemeris grand array ay ang pagpayag sa attack power ng 7 tao na dumaan sa amplification ng array sa pamamagitan ng pagdaan sa development ng array at sa wakas ay hayaan ang ika-8 tao na magpakawala ng isang napakalakas na suntok. Ang mga atake ng 7 tao ay paparating kapag dumadaan sa hanay. Sa oras na bitawan ito ng ika-8 tao, ang lakas ay magiging napakalakas na hanggang sa puntong magdudulot ito ng pagkamangha sa mga tao. Binuo ni Afflex at ng kanyang angkan ang malaking hanay na ito. Bagamat ito ay isang panimulang pagkakaintindi lamang, hindi dapat maging problema ang paghuli sa matandang lalaki ng itim na uwak. Brat, hindi mo naman iniisip na kaya mo akong harapin gamit ang isang tier 3 demonic beast, di ba? Hahaha. Hindi napigilan ni Black Crow ang pagtawa ng malakas nang makita ang lakas ni Afflex. Masyadong pambata ang ginawa ni Mateo. Ngumiti lang si Mateo at sinabing, "Mali ka." Hindi lang si Afflex, kundi marami silang kasama. Nang humina ang boses ni Mateo, agad na lumitaw ang 7x7, 49 na late-stage tier 2 long arm stone apes. Ang 49 na long arm stone ape na ito ay bumuo ng isang pangkat na binubuo ng 7, na may 7 bituin na posisyon, at pinuprotektahan si Afflex sa gitna. Bahagya itong nagbigay ng presyon na hindi natalo ng matandang lalaki ng itim na uwak. Pero hindi ito kahanga-hanga para sa matandang lalaking itim na uwak. Mahina niyang sinabi, "Mayroon ka talagang isang buong angkan ng mga espiritong hayop na long arm stone ape at mayroon ka ring spatial artifact. Mukhang kakaiba ang iyong pinagmulan. Pero dahil nga doon, kailangan mong mamatay ngayon ng walang duda, lalo na. Isang biro lang. Isa lang silang early stage tier 3 demonic beast at isang grupo ng late stage tier 2 demonic beast. Isa lang silang grupo ng basura. Anong klaseng banta kaya ang aidudulot nila sa kanya, isang sea transformation realm? Sa pinakamahaba, naantala lang nito ang oras na ginugol para mamatay si Mateo. Gayunpaman, ang matandang lalaking itim na uwak ay talagang medyo natatakot sa pagkakakilanlan ni Mateo. Isang baguhan sa second-level spirit condensation realm na hindi lamang kayang supulan ang isang tier 3 demonic beast, kundi nagmamay-ari pa siya ng isang spatial artifact, isang napakahalagang kayamanan. Ang kanyang pinagmulan ay malamang na hindi simple. Mukhang kailangan niyang siguraduhing walang kahit isang patak ng tubig na tatagas ngayon para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Ganoon ba? Pwede kang pumunta at subukan. Nang makita ang ayos ni Black Crow, walang pakialam ang mukha ni Mateo. Subukan ng pagsubok. Isang grupo lang ng mga langgam. Maaari mo bang baligtarin ang langit? Umakto ang matandang lalaking itim na uwak na parang mayabang na minamaliit ang mundo. Ikinumpas niya ang kanyang tungkod at inatake si Afflex. Ang suntok na ito ay tila napakagaan, ngunit nang dumating ito sa harap ni Afflex, ang momentum nito ay parang sa bundok tay. Malamig na ngumiti ang matandang lalaking itim na uwak habang naghahanda siyang durugan si Afflex sa isang suntok lamang. Dahil nakaharap sa isang makapangyarihang sea transformation realm, natural na hindi siya pinanggahasan ni Afflex na maliitin. Matagal bago pa man kumilos ang Black Crow Old Man, aktibo na ang 7-star ephemeris grand array. Maya-maya, tumama ang bakal na palad ni Afflex. Gusto niya talagang makipagbanggaan ng harapan kay Black Crow Old Man. Nagbanggaan ang dalawang suntok at natigilan sa pagkamangha ang matandang lalaking itim na uwak. Ang suntok ni Afflex ay hindi naman talaga mas mahina kaysa sa kanya. Ito. Paano ito posible? Boom! Ang dalawang suntok ay nagdulot ng pagsabog sa ere. Pantay na tugma. Ang mga eksperto sa sea transformation realm ay lumampas na sa mortal at secular na antas. Kaya naman, sa kanilang paningin, lahat ng nasa ilalim ng sea transformation realm ay parang mga langgam. Hindi makapaniwala ang mga mata ng matandang lalaking si Black Crow. Isa siyang eksperto sa sea transformation realm.
Paano siya makakalaban ng grupo ng mga langgam? At sa oras na ito, ang matandang itim na uwak ay napapaligiran na ng mga patay na unggoy na may mahabang braso sa gitna. Isa itong array. Oo, tiyak na isa itong array. Pero anong klaseng array ang maaaring magkaroon ng ganitong kapangyarihan? Para hayaan ang isang early stage tier 3 demonic beast na magtaglay ng combat power ng isang si Transformation Realm expert. Masyado itong imposible. Sa kasalukuyan, bukod sa pagmangha, si Black Crow Oldman ay gulat na gulat pa rin. Senior Black Crow? Iniisip ko kung kasiya siya ba ang resulta ng pagsusulit. Natatawang sabi ni Mateo. Nalungkot ang matandang si Black Crow. Wala talagang patawad ang batang ito sa sitwasyon. Hindi ko talaga inaasahan na mayroon pa palang ganitong kamahimalang hanay sa mundong ito. Gayunpaman. Ito na ang pinakamalaking inaasahan mo, di ba? Masyado mo ring minamaliit ang mga eksperto sa si Transformation Realm. Sabi ng matandang lalaki ng itim na uwak ng may malamig na ngiti. Paano ko minamaliit ang mga eksperto sa si Transformation Realm? Si Senior Black Crow ang masyadong nagpipilit sa akin, kaya kinailangang pigilan ni Junior. Bakit hindi na lang tayong dalawa umatras at hayaan na akong umalis ni Senior? Paano iyon? Nakangiting tanong ni Mateo. Kumislap ang mga mata ng matandang lalaking itim na uwak, at sinabi niya, hindi rin imposibleng hayaan kang umalis. Pero iwan mo ang natural na espiritual na bagay na iyon, ang spatial artifact, at ang set ng array technique na ito. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, walang sinseridad ang senior. Kung iaabot ko ang mga bagay na ito, ano pa ang magiging puhunan ko kay senior? Sa nakikita ko, malamang ay wala namang plano si senior na paalisin ako, di ba? Natatakot ka bang bumalik ako sa bahay at hanapin ang mga elder sa angkan ko? Agad na naging matulis ang mga mata ng matandang lalaking itim na uwak. Bata ang batang ito, ngunit hindi madaling lokohin. Ano na naman? Ayaw maniwala ng matandang ito na kahit isang hanay lang ng mga array ay kayang-kaya ng isang grupo ng mga langgam na takutin ang isang eksperto sa si Transformation Realm. Sa pagtatapos, ang katawan ng matandang itim na uwak ay naglabas ng isang malakas na aura. Ang nakapalibot na enerhiya ng asensya ay tila siya lamang ang nagnakaw. Ito ang nakakatakot na aspeto ng mga eksperto sa si Transformation Realm. 175. Ang mga powerhouse ng si Transformation Realm ay kayang makipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa sa paligid, at ginagamit ang mga ito para sa sariling gamit. Bagamat ang si Transformation Realm ay nakatutok lamang sa ilang mababaw na kaalaman tungkol sa pakikipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa, ang kaunting ito ay sapat na upang hayaan silang magpahayag ng hegemonya sa harap ng mga martial artists sa ilalim ng si Transformation Realm. Ikinumpas ni matandang lalaking itim na uwak ang kanyang tungkod. Lahat ng enerhiya ng asensya sa kuweba sa ilalim ng lupa ay kanyang nalikha. Isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga alon ay mas malakas kaysa kanina. Afflex, aliwin mo ng buong puso ang Senior Black Crow. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo dati? Hindi natarante si Mateo nang makita niya ang sitwasyon habang sinasabi niya ito kay Afflex. Kumislap ang tingin ni Afflex nang marinig niya iyon. Opo, batang Panginoon. Natural lang na nakakaalala si Afflex. Tulad ng pagharap sa Golden Sword Condor, ang tungkod ng Black Crow Oldman ay nakapagtipon ng napakaraming enerhiya ng asensya. Isang nakakatakot na aura ang kumalat. Pero sa sandaling iyon, lumapag ang bakal na palad ni Afflex. Malinaw na hindi hahampasin ni Afflex nang walang hiya ang tungkod ng matandang itim na uwak. Inatake niya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Halos matalo ng atake ni Afflex ang matandang lalaki ng itim na uwak. Paano niya ito magagawang baliwalain? Kaya naman, dali-dali siyang umatras para depensahan ang sarili. Ang enerhiyang asensya na nakolekta sa kalagitnaan ng tungkod ay naglaho ng may bakas. Sa kasalukuyan, si Black Crow Oldman ay natigil sa kaibuturan ng 7-star Ephemeris Grand Array. Ang pakiramdam na ito ay parang kaharap ang isang kalaban na kasing ranggo niya. At ang 7-star Ephemeris Grand Array na ito ay lubhang malalim.
Sa tuwing gusto niyang basagin ang array sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga tier 2 long arm stone ape, ang huling kalaban ay palaging si Afflex. Nagbibiro ka siguro. Si Mateo ay isang grandmaster ng array daw. Paanong ganoon kadaling masira ang array na itinanim niya? Paanong hindi naisip ni Mateo ang mga kapintasang ito sa paningin ng matandang lalaki ng itim na uwak? Maliban na lang kung ang lakas ng isang tao ay napakalakas hanggang sa isang antas upang basagin ang hanay gamit ang puwersa, at kung hindi niya naiintindihan ang prinsipyo ng array daw, ang kalaban ng matandang itim na uwak ay si Afflex na lamang magpakailanman. Hindi pa ganoon kalakas ang kapangyarihan ng matandang lalaking itim na uwak. Bagamat hindi kasing lakas ni Black Crow Old Man si Afflex, isa pa rin siyang weak early stage tier 3 demonic beast. Ang lakas niya ay halos katumbas ng isang third level crystal formation realm ng tao. Dahil sa compounding ng array formation, mayroon na siyang lakas para makipaglaban kay Black Crow Old Man. Siyempre, ang kailangan ay huwag hayaang gamitin ng matandang lalaking itim na uwak ang enerhiya ng langit at lupa. Sa sobrang lungkot, gusto ng samuka ng dugo ni Black Crow Old Man. Dahil sa tuwing nag-iipon siya ng enerhiya ng langit at lupa, walang hiya itong ginagambala ni Afflex. Naunawaan ng husto ni Afflex ang tiyempo. Sa bawat pag-atake niya ay kapag ang matandang itim na uwak ay nag-iipon ng kaunting enerhiya ng langit at lupa. At ang lugar na kanyang inatake ay isa ring mahalagang lugar. Ang maliit na dami ng enerhiya ng langit at lupa ay hindi kayang magdulot ng malaking pinsala kay Afflex. Bukod pa rito, inatake ni Afflex ang isang mahalagang punto. Dahil dito, walang nagawa ang matandang itim na uwak kundi ang itigil ang pag-iipon ng enerhiya ng langit at lupa. Ito rin ang paraan ng pag-atake na inudyukan ni Mateo kay Afflex. Tunay ngang makapangyarihan ang mga eksperto sa si Transformation Realm. Ngunit kung hindi nila kayang tipunin ang enerhiya ng langit at lupa, limitado lamang ang kanilang kapangyarihan. Kung ang kalaban ay isa lamang ordinaryong martial artist ng Crystal Formation Realm, kayang-kaya siyang durugin ng tuluyan ng isang Sea Transformation Realm. Ngunit kung ang lakas ng kalaban at ng sa kanila ay halos pareho, bihirang magkaroon ng pagkakataon ang mga eksperto sa Sea Transformation Realm na ipatawag ang enerhiya ng langit at lupa. Dati, sa labas ng kuweba, ang matandang lalaking itim na uwak ay nakipaglaban din ng matindi sa Golden Sword Condor ng matagal bago nakahanap ng pagkakataong magpakawala ng isang malaking galaw. At ngayon, umasa si Afflex sa 7-star Ephemeris Grand Array. Ang lakas niya ay halos kapareho na ng kay Black Crow Old Man. Sa Battle Circle, habang lumalaban ang matandang lalaking may itim na uwak, lalo siyang nababahala. Kung magpapatuloy ito, hindi ba siya, isang eksperto sa Sea Transformation Realm, ay mapapagod hanggang sa mamatay? Hindi niya mapigil ang magsisi ngayon na masyado siyang mayabang noong una kaya nahulog siya sa Grand Array ng kabilang partido. Kung wala siya sa loob ng array formation, gaano man kalakas si Afflex, hindi rin niya mapipigilan ang pag-iipon ng enerhiya ng langit at lupa. Ang makapangyarihang aspeto ng mga pormasayo ng hanay ay nakasalalay dito. Kapag nakulong sa loob, parang lumulubog sa isang kumunoy. Ang pag-iisip na makalabas noon ay hindi magiging ganoon kadali. Ito rin ay dahil hindi pa katagal na nakasalamuhan ni Afflex at ng kanyang mga miyembro ng angka ng array formation na ito at 10% hanggang 20% lamang ng array formation na ito ang kaya nilang pakawalan. Kung hindi, ang kasalukuyang Black Crow Old Man ay isa ng bangkay. Mariing pinagnalit ng matandang lalaking itim na uwak ang kanyang mga ngipin. Alam niyang hindi na ito maaaring magpatuloy pa. Ang dapat munang gawin ay basagin ang hanay na ito. Kung hindi, baka kailangan niya talagang bumagsak dito ngayon. Nakaiwas ang matandang lalaki ng itim na uwak sa suntok ni Afflex. Ang tungkod sa kanyang kamay ay muling nagsimulang magtipon ng enerhiya ng langit at lupa. Sanay na si Afflex dito dahil sa mga nakaraang karanasan kung paano talunin ang suntok na ito mula sa matandang lalaki ng itim na uwak. Muli niyang inatake ang isang mahalagang lugar. Pero sa pagkakataong ito, hindi naubos ni Black Crow Old Man ang enerhiya ng asensya para maka-address at maprotektahan ang kanyang mahalagang bahagi. Sa halip, pilit niyang kinuha ang isang palad ni Afflex. Hindi maganda. Mag-ingat ka, Afflex. Dali, umatras ka.
Sa tabi, labis na nabahala si Mateo nang makita ang sitwasyon. Hindi rin niya inakalang magiging ganito ka-determinado ang matandang itim na uwak na ito. Pero huli na ang lahat. Pow! Nagbuga ng dugo ang matandang lalaking si Black Crow sa ere, ngunit may bakas pa rin ang pang-iinis sa gilid ng kanyang bibig. Essence Chi-Wave, sumabog ka para sa akin. Sinasamantala nito ang agwat ng oras kung saan nakumpleto na ng matandang itim na uwak ang pagtitipon ng enerhiya ng langit at lupa at matagumpay na naipon ang Essence Chi-Wave. Bagamat medyo minadali ito kung titingnan ang oras, kaya ang Essence Chi-Wave na ito ay hindi kasing lakas ng dati noong nakaharap niya ang Golden Sword Condor. Gayunpaman, sapat na ito para harapin si Afflex. Bukod pa rito, ang matandang lalaking itim na uwak ay kasalukuyang nasa loob ng hanay ng mga tauhan. Ang Essence Chi-Wave ay masyadong malapit kay Afflex at sa iba pa. Malinaw na hindi inaasahan ni Afflex na gagana ang Black Crow Old Man ng ganoong klase ng kamay. Nang marinig niya ang babala ni Mateo, huli na ang lahat. Nagmamadali niyang pinasigla ang 7-star Ephemeris Grand Array at pilit na nagsagawa ng depensa. Maaaring makapantay ni Afflex ang matandang lalaki ng itim na uwak, ngunit iyon lamang ay sa mga pagkakataong hindi niya natipon ang enerhiya ng langit at lupa. Ang Essence Chi-Wave ay hindi isang bagay na kaya niyang ipagtanggol laban gamit lamang ang 7-star Ephemeris Grand Array. Boom! Si Afflex kasama ang kanyang mga kamag-anak ay winasak ng Essence Chi-Wave na parang isang bulaklak na namumukadkad habang sila ay lumilipad palayo. Harapang tinanggap ni Afflex ang suntok na ito. Natiis niya ang halos kabuuan ng atake at siya rin ang pinakamalubhang na sugatan. Ang puting Afflex ay kasalukuyang naliligo sa dugo at tila napakalungkot. Mabuti na lang at napakilos niya ang malawakang hanay sa 11 oras at na-neutralize ang halos lahat ng pinsala. Isa kung hindi, malamang patay na siya ngayon. Ang lakas ng Sea Transformation Realm ay lubhang makapangyarihan. Putok. Bumagsak ng malakas ang katawan ng matandang lalaking si Black Crow sa mga bato, dinurog ang batong nasa likuran niya hanggang maging pulbos. Malakas siyang tinamaan ng isang malaking hanay. Hindi rin maganda ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, noong naglaban ang matandang lalaking may itim na uwak at ang gininto ang espada na Condor, nasugatan na siya. Para lamang sa pagtakbo papunta sa kuweba sa ilalim ng lupa kaya pilit niyang pinigilan ang kanyang mga pinsala sa buong oras. Sa kasalukuyan, matapos dumanas ng matinding suntok, ang kanyang lakas ay malayo na sa dati. Nakita ni Mateo na hindi maganda ang sitwasyon kaya agad niyang ginamit ang spatial artifact, at itinago ang lahat ng long-arm stone apes. Ayos ka lang ba, Afflex? Gumalaw ang figure ni Mateo, at lumitaw ito sa tabi ni Afflex. Hindi ako mamamatay, Batang Panginoon. Hindi ko lang nagawang tulungan ang Batang Panginoon sa problema mo. Wala silbi si Afflex. Paano? Malaking tulong ka. Pumasok ka muna sa spatial artifact para tahimik na makapagpahinga. Iwan mo na sa akin ang iba pa. Huwag. Kaya ko pa ring makipagsabayan. Masyadong makapangyarihan ang taong ito. Natatakot ako na hindi niya katapat si Young Master. Walang intensyon si Afflex na maliitin si Mateo. Sa totoo lang, pagkatapos niyang makipagpalitan ng suntok kay Black Crow sa kanya malinaw na naramdaman ang lakas ng kabilang panig. Masyadong mababa ang sakop ng kaharian ni Mateo. Wala talagang posibilidad na manalo. Gumagaling ka ng mapayapa. Kailan ka ba binaygo ni Young Master dati? Relax ka lang, gagantay ako para sa iyo. Sabi ni Mateo habang nakatingin ng may pagyayelo sa matandang lalaki ng itim na uwak. 176. Isang paang nagpalipad sa isang malaking piraso ng bato sa harap. Lumabas ang matandang lalaking itim na uwak mula sa nakangangang butas na siya mismo ang nagpakawala. Sa kasalukuyan, basahan-basahan lang ang damit ng matandang itim na uwak. Saan man lang ba nagkaroon ng kahit kaunting bahid ng pagiging eksperto? Isa siyang pulubi. Napakagaling. Napakahusay. Isang grupo ng mga langgam ang talagang pumihil sa matandang lalaking ito sa ganoong antas. Maipagmamalaki ninyong lahat. Gayunpaman, ang kapalit niyan ay ang lahat ng inyong buhay. Hindi itinago ng matandang lalaking itim na uwak ang kanyang balak pumatay. Tunay siyang galit na galit. Bago pa man dumati para agawin ang kayamanan, nakalkulan na ito ng matandang lalaking itim na uwak.
Ang pinakamalaking kalaban sa paglalakbay na ito ay ang Golden Sword Condor. Pero sino ang mag-aakala na ang batang ito na sumulpat mula sa mga Diyos ay alam kung saan, hindi lang niya ninakaw ang kanyang kayamanan, binigyan pa niya ito ng malubhang sugat. Sa loob ng Endless Forest, ang Black Crow Old Man ay isang veterano at makapangyarihang tao. Lalo na simula nang makarating siya sa Sea Transformation Realm, ngayon lang siya nagtamo ng ganito kulubang pinsala. At lahat ng ito ay ipinagkaloob ng batang ito sa harap niya, nabasa pa rin ang tenga. Walang duda, na-trigger na ang intensyong pumatay ni Black Crow Old Man. Swerte naman, at kasalukuyang ginagamit din ang balak pumatay ni Mateo. Mula nang magpasakop, masigasig na ginagampanan ni Afflex ang kanyang mga tungkulin. Tinanggap na ni Mateo ang demonyong halimaw na alipin na ito. At ngayon lang, muntik nang mapatay ni Black Crow Old Man si Afflex. Kung hindi dahil kay Afflex na ipinagtanggol ito sa huling sandali gamit ang lakas ng Grand Array, malamang patay na siya sa oras na ito. Si Mateo ay palaging isang mapagtanggol na tao. Ang mga kilos ng matandang itim na uwak ay lubos na nagpagalit kay Mateo. Inilayo rin ni Mateo si Afflex sa loob ng spatial artifact. Malamig niyang tinitigan ang matandang lalaki ng itim na uwak at sinabing, nandito lang ang buhay ng munting Panginoon. Halika at kunin mo kung may kakayahan ka. Habang nakatingin kay Mateo na may masidhing diwa ng pakikipaglaban, tumawa ng malakas ang matandang itim na uwak. Hahaha. Hindi ba't ang pinakamalaking sandalan mo ay ang malaking hanay ngayon? Ngayong nasira na ang malaking hanay, pinipilit mo talagang maging mayabang sa harap ng matandang ito. Wala ka talagang ideya tungkol sa kamatayan. Ngumisi si Mateo at sinabing, kung ikaw yan noong kasagsagan ng iyong panahon, halatang hindi ako ang makakatapat mo. Pero sa simula ay nasugatan ka na sa labas. Natanggap mo rin ang suntok ni Afflex ngayon lang. Natatakot ako na ang mga pinsala mo ngayon ay hindi rin magaan, tama ba? Gaano karaming lakas ang kaya mong ilabas? 60% o 50% lang. Dahil nakita ni Mateo, ang Black Crow Old Man ay nakaharap ng hindi sinasadyang nagbago. Agad siyang sumengot ng malamig at sinabing, Humph. Kahit na maaari ko lamang gamitin ang 30% ng aking lakas, pagpatay sa iyo ay hindi rin naiiba mula sa squashing isang langgam. Ganon ba yon? Nais makita ng munting Panginoong ito kung paano mo ako pinipiga, ang langgam na ito, hanggang sa mamatay. Sabi ni Mateo na may malamig na ngiti. Nang matapos, agad na nilamon ni Mateo ang isang medicinal pill. Agad namang tumaas ang kanyang aura. Ito ang tier 2 5-element Spirit Link pill Mateo na pinino bago ang biyahe. Sa ilalim ng Black Crow Old Man's panic-stricken eyes, ang Mateos Realm ay tumaas at agad na nakapasok sa 3rd level Spirit Condensation Realm, at sa wakas ay huminto sa 5th level Spirit Condensation Realm. How? Anong medicinal pill ito? Upang aktwal na direktang masira sa pamamagitan ng 3 kaharian. Gayunpaman, dapat ito ay pansamantala lamang, tama ba? Sinabi ng Black Crow Old Man na may panunuya. Sapat na para harapin ka. Malamig ang sabi ni Mateo. Haha. Gaano kalakas ang loob? Kung maaari kang makapasok sa Crystal Formation Realm, baka matakot pa rin ako sa iyo ng kaunti. Ang pagtataas lamang ng 3 menor de edad na kaharian sa Spirit Condensation Realm, ano ang maaaring magbago? Hindi na nag-aksaya ng hininga si Mateo. Direkta siyang naging siyam na silhouette. Siyam na sword beam na pinagsama sa isa. Asher Deeper lumulutang 0 sword art, 9 sword stance. Ginamit ni Mateo ang kanyang pinakamalakas na killing move nang siya ay dumating. Ang mga mata ng Black Crow Old Man ay nagsiwalat ng isang mahinang sorpresa. Malinaw na hindi niya inisip na ang isang Spirit Condensation Realm lamang ay maaaring aktwal na maglabas ng gayong magiting na paggalaw ng espada. Kasalukuyang inilalabas ni Mateo ang 9 sword stance na may 5th level Spirit Condensation Realm. Maaaring tumaas ang antas nito. Maliban, nakaharap sa isang Sea Transformation Realm powerhouse, tila kulang ang espadang ito. Bahagyang tinapik ng Black Crow Old Man ang kanyang mga tauhan, direktang tinamaan ang sword beam na iyon, at agad na nawala ang sword beam sa kawalan. Malakas. Isang lakas na nagparamdam sa mga tao ng kawalan ng pag-asa.
Ang Nine Sword Stance na palaging gumagana ay hindi man lang maaaring magdulot ng ilang banta sa Black Crow Old Man. Kahit na maaari lamang niyang gamitin ang 50% ng kanyang lakas, ang kapangyarihan ng Black Crow Old Man ay nagparamdam pa rin sa mga tao na walang pag-asa. Gayunpaman, natural na hindi magiging enough si Mateo para isipin na kaya niyang ayusin ang kabilang partido batay lamang sa isang espadang ito. Sinusuri lang niya ang lakas ng Black Crow Old Mans. Maliwanag, nakita rin ng Black Crow Old Man ang mga iniisip ni Mateos, kaya inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na panig. Ito ay mukhang isang nakaka-relax na resolusyon, ngunit ang napakalaking pagkabigla ay lumundag sa puso ng Black Crow Old Mans. Noong una ay inakala niya na ang espadang ito ay ganoon lamang. Ngunit nang madikit siya sa sinag ng espada, ang napakalaking lakas ng pag-atake ng sinag ng espada ay naging medyo hindi pa rin siya handa. Ang tibak na ito ay maaaring halos saktan ang mga eksperto sa Crystal Formation Realm. At ang kanyang lakas ngayon ay nasa gitnang yugto lamang ng Crystal Formation Realm. Kung hindi dahil sa makapal niyang base, malamang nasaktan na siya sa ginawa niyang iyon kanina. Muntik na siyang mabaygo sa isang madaling gawain. Lihim itong nagpagalit sa matandang lalaking itim na uwak. Humph! Kakaunting daya. Tapos ka na sa pakikipaglaban. Ngayon, ako na. Nagpa siya ang matandang lalaki ng itim na uwak na ipakita kay Mateo ang isa o dalawang bagay ng maayos para ipaalam sa kanya ang tinatawag na si Transformation Realm. Hinawakan niya ang tungkod ng paalang sa harap ng kanyang dibdib at muling sinimulang tipunin ang nakakatakot na enerhiya ng langit at lupa. Ang tungkod ng matandang itim na uwak ay malinaw na isang spirit artifact. Mayroon itong epekto ng magpapalakas ng akumulasyon ng enerhiya ng langit at lupa. Ito rin ang aspetong nagbigay daan sa kanya upang talunin ang Golden Sword Condor. Ngayon, natipon ni Black Crow Old Man ang enerhiya ng langit at lupa. Bagamat hindi ito kasing nakakatakot ng enerhiya ng langit at lupa dati, hindi rin ito isang bagay na kayang tiisin ng isang martial artist ng Spirit Condensation Realm tulad ni Mateo. Nawala ng ekspresyon si Mateo nang makita ang sitwasyon. Nagngingit-ngit siya at muling bumuo ng siyam na katawan, at muling pinakawalan ang Nine Sword Stance. Gayunpaman, sa harap ng enerhiya ng langit at lupa na naipon ng matandang lalaking si Black Crow, ang galaw na ito ay napakaliit lamang. Hindi man lang ito makapagdulot ng kahit isang maliit na alon. Humph! Isang batang walang kaalam-alam sa lawak ng langit at lupa. Mamatay ka na. Mahina ang suntok ng matandang itim na uwak. Ang Essence Chi Wave ay sumugod patungo kay Mateo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Mateo, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang movement technique para subukang makatakas. Ngunit ang bilis ng Essence Chi Wave ay lalong bumilis, at sumunod na parang anino. Damugong. Sumabog muli ang Essence Chi Wave. Ang loob ng kuweba ay naging isang makinang na puting bahagi, na bumubulag sa mga mata. Naramdaman ng matandang lalaki ng itim na uwak na ang aura ni Mateo ay naglaho na ng kaunti. Malinaw na patay na si Mateo. Hahaha. Mabahong batang minamaliit ang ibang tao. Patay na sa wakas, di ba? Isang maliit na spirit condensation realm ang nang-ahas na maging mayabang. Sawang-sawa na talaga sa buhay. Sinamantala rin ni Mateo ang matandang si Black Crow ngayong araw. Sobrang sama ng loob niya noon. Ngayong alam niyang patay na si Mateo, isang subo ng malabong hangin sa kanyang dibdib ang sa wakas ay naibuga, ang kanyang puso ay may hindi masabi na kawalang bahala. Sino ang mag-aakala kung ilang taon na ang nakalipas, ang matandang lalaking may itim na uwak ay talagang nagyayabang sa pagpatay sa isang spirit condensation realm. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang liwanag. Tumingin ang matandang lalaki ng itim na uwak sa kinaroroonan ni Mateo, at biglang tumigil ang kanyang pagtawa. Kasunod nito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Talagang walang tao ang lugar na iyon. Kung si Mateo ay magiging labi, hindi iyon magiging kakaiba para kay Black Crow Old Man. Pero ang lupang iyon ay wala man lang kahit isang hibla ng buhok. Kailan pa naging ganito kalakas ang kapangyarihan ng Essence Chi Wave? Kaya ba nitong tuluyang pawiin si Mateo? Anong klaseng biro ito? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pananakit ng balahibo sa buong katawan ang matandang lalaking itim na uwak. May panganib.
Hindi man lang naisip iyon ng matandang lalaking itim na uwak habang ang kanyang katawan ay sumugod pa atras ng napakabilis. Boom! Isang guhit ng sinag ng espada ang lumabas mula sa lupa, tumatagos sa ibabaw ng lupa, diretsyong tumutusok sa mukha ng matandang itim na uwak. Swoosh! Tumama ang sinag ng espada sa mukha ni Black Crow, natanggal ang ilang hibla ng buhok. Napakalapit. At sa sandaling ito, tumalon din mula sa lupa ang figure ni Mateo. Naiwasan ng matandang lalaking itim na uwak ang krisis na ito, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Katawan ng Avatar. 177. Tama ang sagot. Pero, walang premyo. Pabago-bagong kumurap ang mukha ng matandang lalaking itim na uwak. Ang lakas ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Lahat ng uri ng teknik ay lumitaw ng walang katapusang agos. Imposibleng mag-ingat dito. Ngayon lang, kung hindi dahil sa kanyang likas na ugali, malamang kalahati na ng buhay niya ang naahit ng espadang ito mula kay Mateo. Malala na ang mga pinsala niya ngayon. Kung mas marami pang sugat ang dadami, baka madapa na lang talaga siya rito ngayon. Talagang nagtagumpay ka sa paggawa ng isang avatar body. May kaugnayan ba ito sa mahalagang kayamanang isinilang sa pagkakataong ito? Ano nga ba iyon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ng matandang itim na uwak, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang magtanong. Gusto mo bang malaman? Depende yan kung kaya mo bang buksan ang bibig ko. Malamig na sanggal ni Mateo. Malawak din ang kaalaman ni Black Crow Old Man. Sa isang tingin pa lang, nahahalata na niya ang mga pamamaraan ni Mateo at iniugnay ito sa cleansing sandal flame lotus. Gayunpaman, malinaw na hindi magiging sapat na inosente si Mateo para tulungan siyang lutisin ang kanyang mga pagdududa. Ang cleansing sandal flame lotus ang pinakamagaling niyang baraha sa kasalukuyan. Tanging isang hanggal lang ang gagawa ng paraan para ilantad ang kanyang mga nakatagong baraha. Matapos pinuhin ni Mateo ang cleansing sandal flame lotus, kusang nagkaroon siya ng avatar body. Bagamat ang katawan ng avatar na ito ay hindi kasing lakas ng pangunahing katawan, may pakinabang ito. Hanggat hindi namamatay ang pangunahing katawan ng cleansing sandal flame lotus, ang avatar ay maaaring patuloy na malikha. At ang katawan ng avatar ay halos kapareho ng pangunahing katawan. Kung walang anumang espesyal na pamamaraan, napakahirap na makilala ang pagkakaiba sa pagitan nila. Ang paggamit nito upang lituhin ang mga pandaman ng kalaban ay isang mahusay na pagpipilian. Ngayon lang, bumuo si Mateo ng isang avatar body, ngunit ang kanyang pangunahing katawan ay tahimik na bumaon sa lupa, para mabigla niya ito. Hindi lang niya inaasahan na magiging maingat ang matandang lalaki ng itim na uwak at halos hindi niya naiwasan ang ataking ito. Brat, inaamin kong napakalakas mo. Pero, ito na nga. Para mapilitan mo akong gamitin ang galaw na ito, dapat ay mayabang ka na. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki, ang itim na uwak, habang sinasabi niya ito. Binaligtad ni matandang lalaking itim na uwak ang kanyang palad. Isang bungkos ng mga itim na apoy ang sumayaw sa kanyang palad, na siyang magiging dahilan ng pagkatakot ng mga tao. Ang bungkos ng itim na apoy na iyon ay parang si Black Crow. Isang tingin lang, at walang dod ang napakalakas nito. Itim na uwak na apoy. Nagbago rin ang mukha ni Mateo nang makita ang sitwasyon. Akalain mo, kahit bata ka pa, hindi naman mababaw ang kaalaman mo. Tama. Ito mismo ang apoy na naging dahilan kung bakit nakilala ang matandang ito, isang tier 3 essence fire, Black Crow Yin Fire. Malungkot na sabi ng matandang Black Crow. Ang mga martial artist na pamilyar sa essence fire ay may iisang pagkakaintindi, na ang mga itim na apoy ay karaniwang hindi dapat baliwalain, kahit ano pa ang antas ng apoy. Dahil ang mga itim na apoy ay karaniwang parang mga apoy na parang apoy. Walang katawang pisikal. At ang lakas nito ay magiging napakalakas. Hindi lamang mahirap ipagtanggol ang mga apoy na parang apoy, kundi maaari rin itong gamitin ng direkta sa banal na kaluluwa ng mga martial artist. Kapag nadungisan na ng parang apoy, kahit na mapalad silang hindi mamatay, para na rin itong mga uod na kinakain ng mga buto habang kinakaing unti-unti ang banal na kaluluwa ng martial artist, hanggang kamatayan. Sumikat si Black Crow Old Man sa buong mundo dahil noong nasa Crystal Formation Realm siya, pinino niya ang isang tier 3 essence fire, ang Black Crow Yin Fire.
Naging isang napakalakas na nilalang siya sa Crystal Formation Realms. Ngayon, kahit na nakapasok na sa Sea Transformation Realm ang Black Crow Old Man, hindi pa rin luma ang Black Crow Yin Fire. Sa kabaligtaran, dahil sa malaking pagtaas ng lakas ng kanyang katawan, sa halip ay inalagaan nito ang Black Crow Yin Fire, na lalong nagpalakas sa Black Crow Yin Fire. Isang hakbang na lang ang layo ng Black Crow Yin Fire ngayon para makausad sa Tier 4 na Essence Fire. Patungo sa kasalukuyang Black Crow Yin Fire, kahit ang mga eksperto sa Sea Transformation Realm ay tiyak na hindi handang pukawin siya. Ang pakikitungo sa isang Spirit Condensation Realm tulad ni Mateo ay parang paggamit lamang ng pinong kahoy sa maliit na paraan. Gayunpaman, dapat ito ang nakatago at huling hakbang ng matandang itim na uwak. Nagsilbi itong pagpapakita kung gaano niya binigyang diin si Mateo para planuhin na gamitin ito para harapin si Mateo. Nakakasuklam talaga. Ang gamitin pa ang Black Crow Yin Fire para harapin ako. Mukhang nagngangalit ang mga ngipin ni Mateo sa puot habang tila kinakabahan. Brat, hindi rin masisisi ang matandang ito para dito. Kung hindi ka lang naging mapang-abala, hindi rin gagamitin ng matandang ito ang apoy ng aking lifeblood essence. Ngayon, maaari ka nang umalis at mamatay. Sa sumunod na sandali, biglang sumigaw si Mateo ng malungkot. Ang buong pagkatao niya ay nasusunog ng Black Crow Yin Fire, at ang kanyang anyo ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang kampante ang matandang lalaking itim na uwak. Sa halip, malamig siyang sumangot at sinabing, "Humph. Wakas na naman ang avatar. Tingnan natin kung gaano katagal ka magtatago. Kapag nawala na ang epekto ng iyong tableta, gusto kong makita kung ano ang kailangan mong gamitin para maiwasan ang aking Black Crow Yin Fire." Nang matapos magsalita ang matandang lalaking itim na uwak, ang kalaban na si Mateo sa gitna ng kanyang kaawa-awang pag-iyak ay nauwi sa wala. Isa na namang katawan ng avatar. Ikinumpas ni Black Crow Old Man ang kanyang kamay, at ang Black Crow Yin Fire ay agad na dumaan sa isang bato. Isa na namang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pero tulad ng dati, si Mateo ay naging wala sa pangalawang pagkakataon. Magtago ka. Magtago ka pa. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatago. Sabi ng matandang lalaki ng itim na uwak na may malungkot na mukha. Patuloy niyang ginagamit ang Black Crow Yin Fire nang walang tigil, pinapatay ang isa-isang Mateo. Ngunit ang mga peking Mateo ang lagi niyang nalipol. Namumula sa galit ang mukha ng matandang itim na uwak. Napakasama ng pakikitungo sa Mateo na ito. Ang isang maliit na 5th level Spirit Condensation Realm ay kayang bumuo ng napakaraming avatar bodies. Kung ibang tao lang iyon, malamang matagal nang natuyo ang essence energy nila, di ba? Pero paulit-ulit na nagpalit ng lokasyon si Mateo. Hindi rin matukoy ng matandang lalaking itim na uwak kung nasaan ang tunay na katawan ni Mateo. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang Black Crow Yin Fire, wala ring saysay kung hindi niya kayang sunugin si Mateo. Gayunpaman, hindi nababahala si Black Crow tungkol dito. Dahil alam niya na ang medicinal pill na maaaring magpataas ng cultivation realm na ininom ni Mateo ay tiyak na may limitasyon sa oras at mga epekto. Kaya naman, bago pa mawala ang epekto ng medicinal pill, tiyak na hahanap si Mateo ng pagkakataong harapin siya. Hindi na niya kinailangang gumawa ng hakbang para patayin si Mateo. Hanggat natiis niya ang huling atake ni Mateo, magiging malaya na siyang katayin ni Mateo. Maraming sikreto sa katawan ng kanyang anak. Kapag dumating ang panahon, at sumailalim siya sa soul search, tiyak na marami siyang matutuklasang sikreto. Hindi ka pa rin lumalabas. Interesante ba ang maglaro ng tagwan? Pero, malapit na ring mawala ang epekto ng medicinal pill mo, di ba? Matapos masunog ang isa pang Mateo hanggang sa mamatay, hinarap ng matandang lalaki ng itim na uwak ang walang laman na kuweba at sumigaw ng malakas. Sa sandaling iyon, kumari pa ng takbo palabas ang anino ni Mateo mula sa likod ng isang bato. Biglang gumana ang 9 sword stance. Ito ang unang pagkakataon na umatake si Mateo matapos ilabas ng matandang itim na uwak ang apoy na itim na uwak. Mabilis at walang awa ito. Gayunpaman, tila inaasahan na ito ng matandang lalaki ng itim na uwak. Tumawa siya ng malamig habang ang apoy ng itim na uwak na yin ay sumayaw sa loob ng kanyang palad at agad na inatake si Mateo.
Bago pa man makasigaw si Mateo, sumabog ang lupa sa likod ng matandang lalaki ng itim na uwak. Mabilis na lumitaw ang isa pang anino. Ito ang totoong katawan ni Mateo. Ginamit niya ang katawan ng avatar para maakit ang Black Crow Yin Fire, habang ang tunay niyang katawan ay maglalabas ng isang nakamamatay na atake mula sa likod ng Black Crow Old Man. Ang tiyempo ng suntok na ito ay lubos na naunawaan, kaya hindi nabigyan ng pagkakataon ang matandang itim na uwak na huminga ng malalim. Ang espada ni Kang Hua ay direktang tumago sa lalamunan ng matandang itim na uwak. Malapit na rin ito sa kanya. Lumingon ang matandang lalaking itim na uwak, ngunit kahit kaunting bahid ng takot ay hindi niya makita sa kanyang mukha. Bigla siyang humagalpak ng tawa ng may lamig. Kanina pa kita hinihintay. Ito pa lang ang pangungusap, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Inabot ng matandang lalaking itim na uwak ang kanyang daliri para bahagyang kurutin at hawakan ng mahigpit ang espada ni Mateo na Kang Hua. Sa sumunod na sandali, ang itim na apoy ay umabot sa Kang Hua sword, mabilis na nagliyab hanggang sa kamay ni Mateo na may hawak na espada, at pagkatapos ay mabilis na sinunog ang buong katawan niya. Gamit ang parehong lumang panlinlang. Sa tingin mo ba ay mahuhulog na naman ako sa kanya? Parang bata. Ngayon, maaari ka nang mamatay. Sabi ni Black Crow nang may malamig na ngiti. Sa pagkakataong ito, tinupok ng apoy ng itim na uwakin ang tunay na katawan ni Mateo. 178. Ah! Bumitaw ka! Bilis mong bumitaw! Nababalot ng itim na apoy ang buong katawan ni Mateo. Tila medyo nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha, na parang nasa matinding paghihirap. Hahaha! Masakit, di ba? Hayaan mong ma-appreciate ng matandang ito ang paghihirap mo. Tangkilikin mo ang Black Crow Yin Fire ng matandang ito hanggat gusto mo. Nang makita ang naghihirap na ekspresyon ni Mateo, mayroong hindi masabi na kasiglahan sa puso ng matandang itim na uwak. Sa paglalakbay na ito sa Lotus Moon Gorge, siya ay lubos na sinamantala ng batang ito sa Spirit Condensation Realm. Siya ay labis na nalulumbay. Ngayon, sa wakas ay nasakop na niya ang batang ito. Hindi mapigilan ng matandang lalaking itim na uwak ang makaramdam ng kadakilaan sa kanyang tagumpay. Pero hindi natuklasan ng matandang lalaki ng itim na uwak na ang kabilang kamay ni Mateo ay nakatago sa kanyang mga manggas na parang may palihim siyang ginagawa sa buong oras. Niloloko ka. Habang ninanamnam ng matandang itim na uwak ang huling lasa ng tagumpay, ang baluktot na ekspresyon ni Mateo ay napigilan sa oras na ito, at ang pumalit dito ay isang relaxed na ekspresyon. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng matandang lalaking itim na uwak, at likas niyang naramdaman na hindi maganda ang lahat. Pero, huli na ang lahat. Isang nakakakilabot na enerhiya ang bumalot sa pagitan nina Black Crow at Mateo. Biglang naglabas ang katawan ni Mateo ng isang mahinang dilaw na apoy na sumabay sa Black Crow Yin Fire. Sagradong apoy ng sandalyas na naglilinis. Ito ay sagradong apoy ng sandalyas na naglilinis. Ikaw. Ayaw mo nang mabuhay. Dalawang uri ng apoy ng asensya na magsasama ay magdudulot ng pagsabog ng apoy. Mamamatay tayong lahat. Tumigil. Tumigil ka agad. Sigaw ng matandang lalaki ng itim na uwak ng buong lakas. Ang mga apoy ng asensya ay nagmula sa langit at lupa. Kahit ang isang tier isang essence fire ay isang bagay na may espiritu. Lahat ng bagay na espiritual sa langit at lupa ay may kanya-kanyang pagmamalaki. Sa makatuwid, ang dalawang uri ng apoy ng asensya ay hindi maaaring magdikit kahit ano paman, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang dalawang uri ng apoy ng asensya ay nasa halos parehong antas. Kapag nagdikit ang dalawang uri ng apoy na nagmumula sa asensya, ang dalawang magkaibang apoy na nagmumula sa asensya ay magbubunga ng matinding alitan, at mula rito, ito ay aabot sa isang napakalakas na pagsabog. Ang ganitong uri ng pagsabog ay tinawag na pagsabog ng apoy. Mas malakas ang pagsabog na nalilikha kapag mas mataas ang ranggo ng dalawang magkaibang apoy ng asensya. Ang Cleansing Sandal Sacred Flame ay isang tier 4 na essence fire habang ang Black Crow Yin Fire, sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga ng Black Crow Old Man, ay nakalapit na sa tier 4. Maiisip mo ba ang lakas ng pagsabog ng apoy na nalilikha ng dalawang uri ng apoy na ito na nagsasama-sama? Masyado kang nag-iisip.
Ikaw lang naman ang mamamatay. Dahil sa nakakakilabot na enerhiyang nagmumula sa dalawang uri ng apoy ng asensya na nagbabanggaan, si Mateo ay walang pakialam sa sitwasyon. Para kay Mateo, maaari siyang patayin ng mga eksperto, ngunit hindi siya masusunog hanggang mamatay sa apoy. Kahit pa ang dalawang uri ng apoy na ito, ang isa ay Tier 4, at ang isa ay Quasi-Tier 4. Ang dalawang uri ng apoy ay nagsalpukan, na nagpasimula ng isang nakakatakot na vortex ng enerhiya, na mahigpit na humihila sa dalawang tao. Labis na nakipaglaban ang matandang itim na uwak upang subukang makawala sa puwersang ito, ngunit ito ay walang saysay. Nang maramdaman ang lalong nakapangangilabot na enerhiya, ang matandang itim na uwak ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa na ngayon lamang nangyari. Ang nakakatakot ay hindi ang kamatayan, kundi ang proseso ng paghihintay sa kamatayan. Brat, makakaligtas ka pa rin kahit umatras ka ngayon. Sabay nating babawiin ang ating essence fire. Kung gayon, hindi mangyayari ang pagsabog ng apoy. Kung hindi, pareho kayong masusunog ng jade at bato. Sa sobrang pagkabalisa, nababalot ng pawis ang matandang lalaking si Black Crow. Walang pakialam na sabi ni Mateo, lagyan mo ng tamang pagkakataon ang lakas ng pagsabog ng apoy. Hindi kita sasamahan. Nabuo na ang pagsabog ng apoy. Hindi na kailangang magpatuloy pa si Mateo. Kung hindi, mamamatay talaga siya kasama ang matandang lalaki ng itim na uwak. Gumalaw ang figure ni Mateo, parang isdang kumakawala sa mga tanikala ng pagsabog ng apoy, lumalangoy patungo sa labas ng kuweba. Halos lumuwa ang mga mata ng matandang lalaki ng itim na uwak nang makita niya ang eksenang ito. Isang napakalakas na puwersang nagbubuklad na kahit siya, ang si Transformation Realm na ito, ay hindi makawala. Paano nga ba ito nagawa ng batang ito? Gayunpaman, wala siyang oras para pag-isipan ito ngayon dahil malapit nang mangyari ang pagsabog, at siya ang nasa puso ng pagsabog ng apoy. Kapag sumabog ito, tiyak na mamamatay siya. Sinubukan ng matandang lalaking itim na uwak ang iba't ibang paraan ngunit sa huli ay hindi niya napigilan ang malakas na puwersa ng pagsipsip na ito. Sinubukan din niya ang iba't ibang paraan upang subukang alisin ang pagsabog ng apoy, ngunit nasayang lamang ang pagsisikap. Kasalukuyang lumalangoy sa hangin si Mateo na parang isda at sa wakas ay nakarating na sa pasukan ng kuweba. Hanggang dito na lamang ang puwersa ng paggapos ng pagsabog ng apoy. Nanghihinang bumagsak si Mateo sa lupa at hindi na makagalaw pa. Kasabay nito, biglang lumitaw si Sandra. Mateo! Ayos ka lang ba? Nang makita ang kawawang kalagayan ni Mateo, dali-daling sumugod si Sandra. Ngumiti si Mateo ng malungkot at sinabing, tingnan mo ang itsura ko, ayos lang ba ito? Tama na ang kalokohan mo, umalis ka na agad dito. Malapit nang sumabog ang lugar na ito. Hindi ako makagalaw ngayon. Dali, ilabas mo ako rito. Pagkatapos, tumangala si Mateo, at tuluyan siyang nawala ng malay. Sa katotohanan, simula pa lang, natukoy na ni Mateo ang essence fire sa katawan ng Black Crow Old Man. Noon din nagkaroon ng estratehiya si Mateo. Napakalinaw ni Mateo na sa kanyang kaharian, lalo na't hindi niya kayang patayin si Black Crow Old Man, hindi niya kayang hayaang madamayan siya ng kanyang atake. Kahit paubusin niya ang Tier 2 5-element Spirit Link Peel. At sa katawan ni Mateo, ang kanyang pinakamabisang sandatang pamatay ay ang bagong pinong Tier 4 na Essence Fire, ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Ito lamang ang maaaring makapinsala kay Black Crow Old Man. Kaya naman, hanggat hindi ito umabot sa huling sandali, hindi talaga maipapakita ni Mateo ang kanyang kahusayan. Gayunpaman, si Mateo ay napakasensitibo sa mga apoy ng asensya. Bahagya niyang naramdaman na mayroong apoy ng asensya na ang lakas ay hindi mahina sa loob ng katawan ng matandang itim na uwak. Gayunpaman, nagbigay ito kay Mateo ng isang bagong ideya, at iyon ay isang pagsabog ng apoy. Kapag nabuo na ang pagsabog ng apoy, hindi na kailangang saktan pa ang matandang lalaki ng itim na uwak. Kaya naman, nagpakatatag si Mateo sa bawat hakbang habang sumusulong siya, at dahan-daang naakit ang pinakamagaling na panlilinlang ng matandang itim na uwak, ang apoy na itim na uwak na Yin. Tila walang kapantay ang kapangyarihan ng matandang lalaking itim na uwak, ngunit unti-unti siyang nahulog sa patibong na idinisenyo ni Mateo para sa kanya.
Hanggang sa dulo kung saan ginamit ni Mateo ang mga katawang avatar para akitin ang matandang itim na uwak, at siya mismo ang kumuha ng pagkakataon para tambangan. Ito ay para lumikha ng maling impresyon na nagamit na niya ang lahat ng kanyang mga panlilinlang para sa matandang itim na uwak. Sa kasamaang palad, nalinlang ang matandang lalaki ng itim na uwak. Nang tumugon siya rito, nabuo na ang pagsabog ng apoy. Kahit nagustuhin pang tumakbo ng matandang itim na uwak, hindi pa rin siya makakatakas. Gayunpaman, ang pananaliksik ni Mateo tungkol sa mga apoy ng asensya ay sadyang hindi kayang isipin ng mga tao sa walang hanggang mundo. Sa kanyang nakaraang buhay, minsan siyang nagmamay-ari ng 9 na uri ng apoy ng asensya. Kapag wala siyang magawa, pinagsasama-sama niya ang mga apoy ng asensya na ito para paglaruan, upang mas maunawaan ang mga katangian ng apoy ng asensya. Matagal nang naiinip si Mateo sa pagsabog ng apoy na hindi man lang naisip ni Black Crow Old Man. Paano siya nito mabibitag? Gayunpaman, upang maisigawa ang pagsabog ng apoy, nagbayad din si Mateo ng napakalaking halaga. Kahit na pinino niya ang cleansing sandal sacred flame, ang kanyang malalaman na katawan, mga meridian, at dantian, ay nasa pamantayan lamang ng spirit condensation realm. Hindi nila talaga kayang tiisin ang tier 4 na essence fire. Ibig sabihin, kahit na pinino ni Mateo ang isang tier 4 na essence fire, nasusugpo lamang niya ang kapangyarihan ng essence fire na inilalabas kapag pinino ang mga pills at nakikipaglaban sa tier 2 standard. At ngayon lang, inilabas ni Mateo ang buong lakas ng cleansing sandal sacred flame. May isip ng isa kung gaano kalaki ang pinsalang dulot nito sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kontrol ni Mateo sa mga apoy ng asensya na nasa tugatog na ng pagiging perpekto, malamang ay nasunog na siya ng cleansing sandal sacred flame hanggang sa wala nang matitira kahit isang labi. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay isang hindi maipaliwanag na gulo. Ang tanging magagawa niya ay tawagin si Sandra upang iligtas siya. Boom! Isang walang kapantay na mapang-ipong pagsabog ang umalangaw-ngaw. Nagsimulang yumanig ang buong kuweba sa ilalim ng lupa. 179. Ang kabisera ng estado ng Nova Ria. Medyo naging masigla ang mga araw na ito. Walang ibang dahilan kundi dahil nagpadala ang Black Star Manor ng mga imbitasyon para mag-organisa ng Pilgrading Assembly. Sa loob ng halos isang buwan, masasabing ang Black Star Manor ay walang katapusang maluwalhati at bahagyang may kakayahang kontrolin ang industriya ng alchemy ng estado ng Nova Ria. Simula nang ilunsad ang Essence Gathering Pill, ang Black Star Manor ay naging kasing sikip ng isang palengke. Araw-araw, maraming martial artist ang nagtitipon para lang magmakaawa na makabili ng Essence Gathering Pill. At sa pagkakataong ito, gumawa pa ng isang malaking hakbang si Dominic, inorganisa ang Pilgrading Assembly na ito, at inimbitahan ang halos lahat ng matataas na opisyal sa estado ng Nova Ria. Sinasabing nais ng Black Star Manor na maglunsad ng 3 bagong medicinal pills ng sabay-sabay sa Pilgrading Assembly na ito. Ito ay magiging isang radical na revolusyon sa mundo ng alchemy ng estado ng Nova Ria. Ang ganitong masalimuot na balita ay natural na magdudulot ng napakalaking kaguluhan sa estado ng Nova Ria. Dahil sa Essence Gathering Pill bilang naunang halimbawa, ang balitang ilalabas ng Black Star Manor ay natural na magugulat sa gana ng lahat ng martial artist. Binago na ng isang Essence Gathering Pill ang balanse ng kapangyarihan ng alchemy sa estado ng Nova Ria. Kung maglulunsad sila ng 3 bagong uri ng medicinal pills ng sabay-sabay, anong uri ng pagbabago ang maidudulot nito? Malamang, hindi kasing simple ng pagbagsak ng Fragrant Medicine Pavilion. Ano man ang mangyari, hindi lamang nakakuha ng atensyon ng lahat ng matataas na opisyal sa estado ng Nova Ria ang mga kilos ng Black Star Manor, kundi nakapukaw din ito ng malaking atensyon mula sa mga karaniwang martial artist. Kahit na masama na ang reputasyon ng Black Star Manor sa mga mangangaso ng demonic beast, marami pa ring tao ang bumibili ng mga medicinal pills dito. Ito ay isang bagay na hindi mapigilan. Kung tutuusin, ang mga martial artist ng Essence Chi Realm ang bumubuo sa pinakamalaking grupo, at ang Essence Gathering Pill ay isang kakaibang medicinal pill mula sa Black Star Manor. Walang ibang pagpipilian ang mga martial artist na ito. At simula noon, ang Black Star Manor ay gumawa ng sunod-sunod na hakbang upang supulan ang Fragrant Medicine Pavilion.
Ngayon, halos na monopolyo na nila ang merkado ng mga medicinal pill ng estado ng Novaria. Bukod sa mga nakamamatay na tapat na tulad ni Kervin, ang karamihan sa mga tao ay napilitan o nagkusa na pumunta sa Black Star Manor para bumili ng mga gamot. Ang sitwasyon para sa Fragrant Medicine Pavilion ay nasa bingit na ng kamatayan. At sa kasalukuyan, si Henry ay nasa isang pribadong lugar pa rin. Sa pamilyang Wagner, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit ang nakaupo sa tapat ni Dominic. Kahinaan ng loob at pagiging mapagmataas ang makikita sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung pag-uusapan ng aura, hindi naman talaga siya mas mahina kaysa kay Dominic. Kapatid na Norwan, sa pagkakataong ito, ang ating pamilya Wagner at pamilya Sullivan ay magsasama-sama. Kailangan nating pamunuan ang mundo ng alchemy ng estado ng Novaria. Tila labis na ipinagmamalaki ni Dominic ang kanyang tagumpay sa kasalukuyan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mag-agarang damit ay si Norwan Sullivan, ang pinuno ng pamilyang Sullivan. Isang nilalang na kayang yayanig ang estado ng Novaria sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanyang mga paa. Hindi kasing saya ni Dominic si Norwan. Mahina lang niyang sinabi, ang pamumuno sa mundo ng alchemy ay simula pa lamang. Pagkatapos umupo ni Manor Lord Wagner sa pinakamataas na pwesto sa mundo ng alchemy ng estado ng Novaria, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Anong sinasabi mo, Kuya Norwan? Ang ating dalawang pamilya ay matagal nang nagtutulungan, hindi pa ba naiintindihan ni Kuya Norwan ang ugali ko, si Dominic? Ang pamilyang Nolan ay nanghina na at hindi na kayang dalhin ang estado ng Novaria noon pa man. Ang pagpapalit sa kanila ng pamilyang Sullivan ay kagustuhan lamang ng lahat. Natural lamang na hindi lalaban ang Wagner na ito sa langit. Haha, mabuti naman yan. Babatiin muna ng Sullivan na ito si Manor Lord Wagner para sa katuparan ng matagal ng hiling at tuluyang pagtalo sa Fragrant Medicine Pavilion. Haha, hindi ba't dahil lang yan kay Brother Norwan? Kung hindi dahil sa bagong gamot na ibinigay ni Brother Norwan, hindi rin magkakaroon ang Wagner na ito ngayon. Huwag kang mag-alala, Brother Norwan. Sa hinaharap, kapag pinalitan ni Brother Norwan si Gavin, ang Wagner na ito ang magiging Royal Alchemist ng Imperial Family. Matapang si Manor Lord Wagner. Medyo nag-aalala pa rin ako sa ngayon. Matagal nang nailabas ang balita tungkol sa Pill Grading Assembly, pero wala pa ring lumalabas na balita mula kay Gavin. May plano kaya siya? Masyadong maraming iniisip si Brother Norwan. Nalilante na ang mga talento sa Imperial Family. Sino pa bang may kakayahang tao bukod sa matandang walang kamatayang si Nolan Law? Tama, hindi ko pa rin binabati si Brother Norwan para sa tagumpay sa second level Crystal Formation Realm. Ngayon, bukod kina Declan at Jovan, ang dalawang neutral na grupong ito, sino ang kapantay ni Brother Norwan sa buong estado ng Novaria? Hindi ba't ang kakayahang makalusot ni Brother Norwing sa panahong ito ay nagpapatunay kung kanino dapat mapunta ang mandato ng langit mula sa ibang pananaw? Haha, siguro masyado lang akong nag-iisip. Pero nitong mga nakaraang araw pa lang, nakatakda nang dumating ang sugo mula sa mataas na sekta sa Central Academy. Sa tulong ng sugo, dapat ay mas maayos na rin ang paglipat ng awtoridad. Pero nagbago ang mukha ni Dominic nang marinig iyon at matino na hindi na itinuloy ang usapan. Kaya, lumabas na ang pamilya Sullivan ay may malalim na pinagmulan sa Tranquil Cloud Sect. Hindi nakakapagtaka na nang ahas silang gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam. Ang pagbubunyag ni Norwan sa kanyang bagay na ito ay nagbibigay din sa kanya ng isang pakunwering babala, upang hindi siya magkaroon ng labis na ambisyon. Hahaha, mukhang handa na talaga si Brother Norwan. Oo nga, narinig ko na sumali ang anak ni Henry sa Endless Trials at hindi pa bumabalik sa buong panahong ito. Malamang namatay na siya sa Endless Forest, di ba? Ngayon, nawala pa nga ang anak ni Henry. Malamang, magmumakmak ang galit niya pagkatapos niyang makalabas sa pag-iisa. Maingat na binago ni Dominic ang usapan. Sino ang mag-aakala na ayos pa rin pala kung hindi ito binanggit ni Dominic, pero nang mabanggit ito, nagbago ang mukha ni Norwan. Hindi lang ang anak ni Henry ang nawawala. Pati ang anak niya ay nawala rin. Kahit anong pag-iisip ni Norwan, hindi niya maintindihan.
Ipinadala niya ang magkapatid na Chang para tulungan ang anak niya. Bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Maaari kayang matapos nilang patayin si Mateo, may nakasalubong silang ibang bagay kaya naantala sila. Humph! Malapit na ang Pilgrading Assembly, hindi dapat mag-alala si Manor Lord Wagner sa mga maliliit na detalyeng ito at mag-focus sa mas malalaking bagay. May mga bagay pa itong si Sullivan na dapat asikasuhin, kaya aalis muna ako. Malungkot na sabi ni Norwan. Medyo nalito si Dominic at hindi alam kung saan niya nasaktan si Norwan. Isang martial artist na may itsura ng isang alipin ang matayog na pumasok sa Fragrant Medicine Pavilion. Nakatulog ng mahimbing ang manager na si Sanjo at walang nakitang pumasok mula sa simula. May buhay pa ba? May lumabas. Mayabang na sigaw ng katulong. Nagulat si Sanjo nang magising. Nang makita niya ang kasuotan ng katulong, hindi niya napigil ang magalit. Ang baliw na ito na galing sa Diyos ay alam na alam kung saan ang ahas na maging ganito kawalang galang dito. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Sumulyap ang katulong kay Sanjo at mayabang na sinabi, alam na alam ng munting Panginoon kung ano ang lugar na ito. Isa lamang itong sirang tindahan na malapit ng magsara. Sanjo, nakikita ng munting Panginoon na mayroon kang ilang kakayahan. Paano kaya kung pumunta ka sa Black Star Manor at maghanap buhay kasama ang munting Panginoong ito? Nagalit si Sanjo nang marinig iyon at sinabing, isang utusan ang talagang nang ahas na pilitin akong makihalubilo sa iyo, Sanjo. Bakit hindi ka umihi at tingnan ang refleksyon mo? Sino ka sa tingin mo? Hey, huwag kang magalit, Manager Feng. Totoo na isa akong utusan, pero natatakot ako na ang kasalukuyang sitwasyon ni Manager Feng ay mas malala pa kaysa sa pag-uutos, di ba? Ang pagpapahintulot ko sa iyo na makihalubilo sa akin ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kung hindi, kapag nagsimula na ang Pilgrading Assembly, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para kay Manager Feng na makahanap ng trabaho. Inabot ni Sanjo ang kanyang daliri at itinuro ang pinto at galit na sinabi, lumabas ka para hanapin ang iyong ama. Kung hindi ka mawawala, itatapon ka ng iyong ama palabas dito. Kahit na ako, si Sanjo, ay mamatay sa gutom, hindi ako pupunta sa Black Star Manor para dilaan ang mga bota. Walang pagmamadaling kinuha ng katulong ang isang invitation card at iwinagayway ito sa harap ni Sanjo, sabay sabi, nakikita mo ba ito? Espesyal na nag-issue ang Manor Lord ng pamilya ko ng imbitasyon sa inyong Fragrant Medicine Pavilion bilang pagsasaalang-alang sa mga dating karelasyon. Kung patuloy akong patatalsikin ni Manager Feng, para na rin akong humiwalay sa mundo ng alchemy ng estado ng Novaria. Hindi na napigilan ni Sanjo ang kanyang galit. Nandito ang punk na ito para iparating ang imbitasyon na ipahiya ang Fragrant Medicine Pavilion. Ganito na ang Fragrant Medicine Pavilion. Bakit pa sila dadalo sa Pilgrading Assembly? Para iabot ang kanilang mga mukha sa mga tao para sampelan. Dalhin mo ang pangit mong imbitasyon at hanapin mo ang tatay mo. Kung hindi, kikilos talaga ako. Habang sinasabi niya ito, itinaas ni Sanjo ang kanyang mga manggas at akmang hahampasin ang mga tao. Maya-maya lang, isang malalim na boses ang narinig. Tumigil ka, Sanjo. Tinatanggap ng aming Fragrant Medicine Pavilion ang invitation card na ito. Bumalik ka at sabihin kay Dominic na ako, si Henry, ay tiyak na naroon sa Pilgrading Assembly. 180. May-ari. Sa wakas ay nakaalis ka na sa iyong pinag-iisahang lugar. Si Sanjo, na galit, ay lumingon at nakita si Henry. Agad siyang natuwa. Walang makakaintindi kung paano nakaligtas si Sanjo sa loob ng isang buwang ito. Pero nang makita niyang lumabas si Henry sa kanyang pag-iisa, sulit ang lahat. Sok! Hindi ba't pag-alis lang naman yan sa pag-iisa? Ano ba ang pinagkakaguluhan? Sa ganitong oras, ano pa ang silbi kung lalabas ka pa sa pag-iisa? Nang makita si Henry, labis ding nagulat ang katulong. Ngunit mabilis niyang pinalaki muli ang kanyang dibdib. Ang ating Black Star Manor ang pinakamalakas ngayon. Kahit na lumabas si Henry sa pag-iisa, mapipigilan pa kaya niya ang nagngangalit na alon. Imposible. Ang lakas ng loob mong ipagwalang bahala ang may-ari. Hinahangad mong mamatay. Galit na galit si Sanjo nang marinig iyon at gusto niyang sampelan ang aliping iyon hanggang sa mamatay sa isang palad.
Kalimutan mo na. Isang maliit na isda lang. Pakawalan mo na siya, malamig na sabi ni Henry. Sa kanyang katayuan, hindi na kailangang eye accuracy ang bawat detalye gamit ang isang maliit na isda. Haha, si Pavilion Lord Crosswell ay tunay ngang isang taong nakakaalam ng malaking sitwasyon. Sa tingin ko, hanggat nangangako ng katapatan si Pavilion Lord Crosswell sa ating Manor Lord sa Pilgrading Assembly, dapat kanyang patawarin ng buong puso. Nako, naihatid ko na ang imbitasyon. Paalam, Pavilion Lord Crosswell. Talagang inakala ng katulong na isa siyang malaking atake kaya't ikinuyong niya ang mga kamay kay Henry, pagkatapos ay humakbang ng malalaki at umalis. Galit na galit si Sanjo kaya't nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot sa gilid. May hindi magandang mukha siyang sinabi, "May-ari, kahit isang katulong mula sa Black Star Manor ay nang-ahas na pumunta para kutsain tayo ng Fragrant Medicine Pavilion ngayon. Sa palagay ko, patayin mo muna ang baliw na ito para maturuan ng leksyon ang Black Star Manor." Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Maliit na tao lang ang aliping ito. Hindi ba't mas lalo lang nating ipapakita ang ating kawalan ng kakayahan kung papatayin natin siya? Na ang may lalabas lang natin ay ang ating galit sa mga alipin ng Black Star Manor. Para makahanap ng mapagtatagwan, syempre kailangan nating hanapin ang mga nasa hustong gulang ng kanilang pamilya." Tumalo ng kilay ni Sanjo nang maintindihan niya ang kahulugan nito. Masayang sinabi niya, ang ibig sabihin ng may-ari ay. Kinuha ni Henry ang imbitasyon at mapaglarong sinabi, siya, si Dominic, ay gustong gamitin ang Pilgrading Assembly na ito para pamunuan ang mundo ng alchemy ng estado ng Novaria. Natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Haha. Alam kong hindi basta-basta matatalo ang may-ari. Tuwang-tuwa si Sanjo nang makita niya iyon. Pero agad siyang sumimangot ulit, sabay sabing, "May-ari, sinasabing gusto ni Dominic na maglunsad ng 3 bagong uri ng medicinal pill sa pamamagitan ng pag-oorganisa nitong Pilgrading Assembly. Isang essence gathering pill pa lang ay labis na tayong naapektuhan. Kung may 3 pang lilito, tayo. Relax ka lang, matandang Fang. Nakikipagkompetensya sa mga gamot, ako. Dapat tayong mag-ama, ay hindi kailanman kinatatakutan ng sinuman. Sa pagkakataong ito, hahayaan nating palawakin ng lahat ang kanilang mga abot-tanaw." Matapang na sabi ni Henry. Tumingin si Sanjo kay Henry, at hindi mapigilan ng kanyang mga mata ang pagkamangha. Ngayon lang, malinaw na plano ni Henry na sabihin ito mismo, pero nang nasa dulo na ng dila niya ang mga salita, isinama niya si Mateo. Isang kagalang-galang na alchemy grandmaster ang sadyang isinama ang kanyang anak. Bakit nga ba? Sa isang patio sa loob ng palasyo ng imperyo, kasalukuyang nakahiga si Mateo sa isang upo ang baging, nakaupo habang ang kanyang bukong-bukong ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Mayroon pang 2 magagandang katulong sa palasyo na pinapaypayan siya mula sa likuran. Mukhang nasisiyahan siya ng husto. "Mateo, tapos na ba ang pagpino ng beauty retaining pill mo? Kung hindi pa tapos, susunugin ng prinsesang ito ang mansyon na ito at ipapadala ka sa langit." Ang galit na sigaw ni Sandra ay sumaire sa katahimikan ng patyong ito. Napatalon si Mateo sa takot at dali-daling lumabas ng mabilis. Sa katunayan, nakita niya si Sandra na may dalang sulo na parang nagsisindi ng apoy. Tinatakpan ni Rosie ang kanyang bibig habang tumatawa sa likuran ni Sandra. Gagawin ng babaeng ito ang sinabi niya. Isang sako na lang at susunugin niya talaga ang lugar na ito. Huwag, huwag, huwag. Lolo ko, bahay ito ng pamilya mo, bakit ninyo ito sinusunog? Wala akong pakialam. Ngayon, kung hindi mo pa pupunihin ang beauty retaining pill para sa akin, susunugin ko ang lugar na ito. Seryoso, hindi ka ba makapaghintay ng 2 araw? Gumaling na ang mga sugat ko. Kaka-refine ko lang din ng essence yung pill 2 araw na ang nakakaraan at naubos ko ang sigla ko. Kahit papaano ay binigyan mo ako ng oras para magpahinga, di ba? Kung hindi, kung sisirain ko ang refinement ng beauty retaining pill, hindi ba sisirain din nito ang walang kapantay na itsura ng senior apprentice sister? Pagkalabas mula sa kuweba sa ilalim ng lupa, hinayaan ni Mateo si Sandra na dalhin siya sa palasyo upang magtago. Kasabay nito, sabay na nawala sina Yishan at Mateo.
May mga nakahandang gamot na nakain si Mateo, ngunit ang kanyang mga pinsala sa pagkakataong ito ay masyadong malala. Halos hindi siya nakabawi matapos ang 3 araw na paggaling. Pagkatapos gumaling, agad na pininom ni Mateo ang esensyang pill at hinayaan si Sandra na ihatid ito ng palihim sa Central Academy. Simula nang gumaling si Mateo, iniisip na ni Sandra ang kanyang beauty retaining pills. Pumupunta siya rito araw-araw para hikayatin si Mateo na pinuhin ito. Pero hindi naman talaga ganoon kaganda ang katawan ni Mateo ngayon. Kaya naantala ito ng ilang araw. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Sandra na mainitin ang ulo ngunit mahilig sa kagandahan ngayon, kaya tumakbo siya papunta rito para takutin si Mateo. Wala akong pakialam. Kailangan kong makita ang beauty retaining pill ngayon. Hindi pumayag si Sandra. Sa pagkakataong ito, isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Sandra, umatras ka. Huwag kang makulit. Ama ng imperyo. Ako. Nagbibiro lang ako kay Mateo. Tama ba, Mateo? Ginamit ni Sandra ang kanyang tingin para pagbantaan si Mateo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap ni Mateo ay kasing gwapo at may maringal na ugali. Hindi matatakpan ang ekspresyon ng isang hari kahit anong mangyari. Ang taong ito ay ang mismong kapatid na imperial ni Rosie, ang ama ni Sandra, ang emperador ng estado ng Novaria, si Gavin Nolan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakilala ni Mateo si Gavin. Ang taong ito ang nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam na parang nasa isip na niya ang lahat. Sinusuri ni Gavin si Mateo, ngunit kasabay nito, sinusuri rin ni Mateo si Gavin nang walang intensyong magbigay-pugay. Ang isang emperador ng alchemy ay may pagmamalaki ng isang emperador ng alchemy. Kahit na siya ay muling isinilang, imposible ring lumuhad at magbigay-pugay sa isang mortal na emperador. Hindi alintana ni Gavin si Sandra at malamig na sinabi lamang, Rosie, ibalik mo muna si Sandra. May sasabihin ako kay Little Brother Croswell. Talagang nagbigay si Gavin ng palihim na pagsang-ayon sa bastos na pagkilos ni Mateo. Oo. Tinanggap ni Rosie ang utos at ibinalik ang kanyang pamangkin. Natural lamang na umatras din ang ilang mga katulong sa palasyo. Gayunpaman, kahit walang ipinakitang anuman si Rosie sa panlabas na anyo, labis siyang nababahala sa kanyang puso. Tinawag pa nga ng Imperial Brother si Mateo bilang Little Brother. Walang dadang ang ganitong klaseng pagsasalita ay naglalagay kay Mateo sa kapantay niya. Sa tingin ni Rosie, ngayon lang niya nakitang binigyan ng ganito kataas na pwesto ng Imperial Brother ang isang tao. At ang taong ito ay isa lamang 15 taong gulang na bata. Para sa emperador na tawagin ang kanyang mga nasasakupan bilang mga kapatid, ang marinig pa lang ito ay kakaiba na. Bagamat alam ni Rosie na hindi isang ordinaryong bata si Mateo, ang pananalitang ito ni Gavin ay sapat pa rin para mabahala siya. Pagkatapos umalis ni na Rosie at ng iba pa, pumasok sina Gavin at Mateo sa looban at naupo sa pavilion sa hardin. Napakalaki ng utang na loob ko kay Kuya Croswell sa pag-aalaga sa anak at kapatid ko nitong mga nakaraang araw. Nagpapasalamat ako kay Kuya Croswell para sa kanila. Agad na nagpasalamat si Gavin, na medyo ikinagulat ni Mateo. Masyadong seryoso ang kamahalan. Pagangat lang ng kamay, hindi karapat-dapat pasalamatan. Isa pa, malaki rin ang naitulong nila sa akin. Mahinahong tinanggap ito ni Mateo at hindi tumanggi. Mula sa ugali ng kabilang panig, nakita rin niya na ang bagay na ito ay matagal nang alam ni Gavin sa pamamagitan ni Rosie at ng kanyang pamangkin. Ikinumpas ni Gavin ang kanyang kamay at sinabing, hindi na pareho yan. Ang tulong na ibinigay mo sa kanila ay sapat na para magamit nila sa buong buhay nila. Ngumiti lang si Mateo at sinabing, natatakot ako na hindi ako hinanap ng kamahalan para lang magpasalamat, di ba? Diretso na tayo sa pangunahing usapan. Ayokong magpaligoy-ligoy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.